Namatay ang ating bida bilang isang office worker, at nagising bilang si Alan Palacio, ang ikatlong anak ng isang walang kwentang pamilyang maharlika. Dapat sanay madali lang ang buhay hanggang sa maalala niya ang mundong ito. Ito ang Psychedelia, ang larong dati niyang nilalaro, at sa loob ng 10 taon, lilitaw ang 5 nilalang na tinatawag na Great Sins. Pagdating nila, ang kasakiman, galit, katamaran, kahambugan, at pagkahumaling, babagsak ang kaharian at ang Palacio County. Walang espesyal na kapangyarihan si Alan, pero mayroon siyang isang bentahe. Alam niya ang hinaharap ng laro, kaya gumawa siya ng isang mapanganib na plano. Bago magising ang mga Great Sins, hahanapin niya sila habang mga bata pa, ililigtas sila mula sa kanilang malupit na nakaraan, at babaguhin ang kanilang landas. 2 buwan matapos siyang magdesisyon, tinanggap niya ang kanyang personal na kabalyero, si Yaban, sa kanyang opisina. Ipinapaalam ni Yaban sa kanya na nagawa niyang iligtas ang mga ulila at ilagay sila sa isang ampunan na itinuro niya, at kabilang sa kanila ang isang batang babae na nagngangalang Yutia. Ikinatuwa ni Alon na marinig ang balitang ito, at kinumpirma lang nito ang kanyang hinala na talagang may kakayahan si Iban. Nalilito si Iban kung pinupuri ba siya o hindi dahil mahirap sabihin dahil sa kanyang mukhang walang ekspresyon. Sumang-ayon si Elon sa kanya at sinubukang ngumiti ng pilit, ngunit lalo lang itong nagpasama sa kanyang itsura. Medyo mahirap ito para sa kanya dahil ang dati niyang mukha ay napaka-ekspresibo, ngunit mukhang hindi lumalabas ang kanyang mga emosyon sa kanyang kasalukuyang mukha. Gayunpaman, nagpasalamat si Yeban kay Elan para sa papuri. Tila, laganap ang pagtataksil sa laro, ngunit si Yeban ay isang pambihirang top-tier na supporting character na hindi nagtataksil sa kanyang amo. Nang sandaling matagpuan siya ni Alan, kinuha niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay kinumpirma ni Yeban mula kay Alan na ang pagsalakay ay para iligtas si Yutia, at sinabi niyang, sa wakas ay naintindihan ni Yeban kung bakit interesado si Alan kay Yutia dahil kahit siya, na maraming taon ng mersenaryo, ay alam na hindi ordinaryong bata si Yutia. Sa madaling salita, medyo malakas siya, kaya nagtaka si Yeban kung bakit hinayaan niyang madaling mahuli ang sarili. Tinanong naman ni Alon si Yeban kung bakit hindi niya dinala ang bata sa asyenda dahil mas madali sana yon. Pinuri ni Alon si Yeban para sa kanyang obserbasyon. At kahit na mukhang sinasayang niya ang kapangyarihan nito, ang pag-iwan sa kanya sa ampunan ay bahagi lahat ng plano ni Alain. Si Yutia Bludia ay miyembro ng nakapangingilabot na Blood Tribe na gumagamit ng kapangyarihan mula sa isang kontrata sa isang hindi mailarawang nilalang mula sa ibang dimensyon. Kinalaunan, lumaki si Yutia upang maging ang Sin of Wrath sa 5 Great Sins. Binigyan siya ng titulong nagmukha siyang halimaw na walang ibang nararapat kundi kamatayan. Siya ay isang halimaw na nagdulot ng daan-daang pagkamatay, ngunit kung magagawa niyang lumaki ng mapayapa, hindi siya makikibahagi sa pagkawasak. Para kay Elan, nagawa niyang alisin ang unang landmine. At dahil hindi niya maibigay ang kanyang tunay na dahilan, nagpasya siyang bigyan si Yeban ng peking dahilan sa pag-iwan kay Yutia doon. Nakaisip si Elan ng isang katawatawang dahilan, at naniwala naman si Yeban. Binanggit ni Elan na hindi pa tamang panahon, at sinabihan niya si Yeban na siguraduhing walang ibang makakaalam sa kanilang ginagawa. Inutusan din niya si Yeban na ibigay ang anumang kailangan ng ampunan para sa kanila. Pagkatapos ay ipinaabot ni Alan ang isang sulat kay Yeban, sinasabing ibigay niya ito kay Yutia. Tinanong ni Yeban kung importante ang sulat, at sinabi ni Alan na ito ay isang sulat para tulungan si Yutia na makapag-adjust. Naniniwala si Alan na makakatulong ang sulat para pakalmahin siya dahil dumaan siya sa isang malupit na eksperimento sa tao. Humanga si Yvonne na nagsulat pa ng liham ang kanyang amo at nangako siyang ligtas itong ihahatid. Kahit hindi niya alam kung mapapakalma ng sulat si Yutia, naniniwala si Alan na kailangan niya munang subukan. Tila, inihalo niya ang tunay na mensahe sa loob ng mga magagandang salita na isinulat niya sa liham. Ito ay isang bagay na narinig niya ng 12-dosenang beses habang inuulit ang laro. Ito ay isang nakakakalmang mensahe mula sa arsobispo na nakakatulong sa Sin of Wrath. Gayunpaman, huli na dumating ang mensaheng ito sa laro, ngunit naniniwala si Ellen na ang maagang pagpapadala ng mensahe kay Yutia ay makakatulong na itama ang kanyang landas. Hindi makapaniwala si Ellen na sinusubukan niyang kaibiganin ang isang halimaw, ngunit dahil sumasamba sila sa isang nilalang mula sa ibang mundo, naniniwala siyang gagana ito. Nang matanggap ni Yutia ang sulat, huminto siya sandali para basahin ito. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Yeban ang napakalakas na kapangyarihang mahika na nagmumula sa kanyang katawan na medyo kakatwa. Siya ay isang kakatwang bata na walang anumang emosyon. Tinanong ni Yutia si Yeban kung si Alon nga ba talaga ang nagpadala ng sulat. At habang gumagapang ang takot sa kanyang katawan, sumagot si Yeban ng naglabas si Yutia ng isang nakakatakot na aura bago tanungin si Iban kung bakit hindi si Alon mismo ang nagpakita. Hindi makapaniwala si Iban na ang bata ay nasa peak level na sa kanyang edad, kaya naman nakikita na ang kanyang mana. Sinabi naman ni Iban kay Yutia na sinabi ni Alon na hindi pa tamang panahon. Matapos itong marinig, sa wakas ay kumalma si Yutia, at ito ay dahil din sa nakatagong mensahe na inilagay ni Alon sa sulat. Alam ni Yutia na ito ay isang bagay na tanging isang taong karapat-dapat na maging amo niya lang ang makakaalam.
May masayang mukha at nakakalamong aura, binanggit niya na sa wakas ay naiintindihan na niya ang kalooban ng kanyang amo. Samantala, si Elan, sa kanyang kama, ay nag-iisip kung paano niya masisigurong makukuha ang susunod na tao sa listahan para madagdagan ang kanyang tila maikling buhay. Hindi nagtagal, nasa silid-aklatan si Elan na sinusubukang kumuha ng mga pahiwatig tungkol sa ikatlong scene nang biglang pumasok si Yvonne para sabihin sa kanya na nailigtas na niya ang ikalawang scene na kanyang nabanggit. Kahit na mukha siyang pagod na pagod, tinanong ni Alon si Yvonne kung tinrato niya ng tama ang bata. Tiniyak ni Yvonne sa kanya na ginawa niya ang lahat ng kanyang ipinag-utos matapos niyang iligtas ang bata mula sa iligal na pamilihan ng alipin. Bigla, pumasok sa silid ang walang kwentang kuya ni Alon, si Tonyo, at agad na ginamit si Alon bilang kanyang tapakan. Ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat na ang isang taong kasing bobo ni Alon ay nagpa siyang magbasa ng mga libro sa silid-aklatan. Nanatiling tahimik si Alon, ngunit ikinainis ito ni Tonyo, at sinigawan niya si Alon, sinasabing sumagot siya kapag kinakausap ng nakakatanda. Hindi makapaniwala si Alon na ang dating may-ari ng katawan ay nakaligtas ng ganito katagal dahil laging naghahanap ng away si Tonyo. Mas gugustuhin sana ni Alon na labanan siya, pero alam niya ang mas tama. Mabilis niyang iniyuko ang kanyang ulo na parang alipin, sinasabi kay Tonyo na gusto na lang niyang umalis sa silid-aklatan dahil gusto itong gamitin ng kanyang kuya. Pinagtawanan ni Tonyo si Ilon, sinasabing sa wakas ay nalaman na niya ang kanyang lugar. Bigla, may isang kutsilyong lumipad patungo sa kanila, at halos hindi nito tinamaan ang ulo ni Tonyo. Lumalabas na ang kutsilyo ay direktang nanggaling sa panganay na anak, si Leo. Sinabi ni Leo na ayaw niya ng anumang ingay sa umaga. Agad na tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawa habang nagsimula silang magbantaan na papatayin ang isa't isa. Dahan-dahang gumapang palayo si Elon sa dalawa dahil ayaw niyang masangkot sa kanilang away. Ang pamilya ay isang side character lang na maagang naubos. At kahit na sila'y isang makapangyarihang pamilya, ang dalawang walang kwentang magkapatid ay laging nag-aaway ng matindi kung sino ang magiging pinuno ng pamilya. Ang isa ay kilala bilang hari ng laman habang ang isa naman ay hari ng droga. Sa madaling salita, silang dalawa ang mga hari ng underworld at walang sinumang gustong mamuhay ng maayos ang maglalakas loob na kalabanin sila. Nagawa ni Alon na gumapang palabas ng silid habang ginugulo ng dalawa ang lahat. Naisip ni Alon na ang pinakamagandang gawin ay mamuhay bilang isang walang kwentang inutil kung gusto niyang mabuhay ng matagal. Bumalik si Alon sa kanyang silid at humiga sa sopa para magpahinga. Sa kabilang banda, nagtataka si Yvonne kung paano ang isang taong mukhang inutil tulad ni Alon ay nakakatuklas ng mga eksperimento sa tao. Si Alon ay isang taong mukhang mahina na hindi man lang kayang alagaan ang sarili. Ngunit sa hindi malamang dahilan, alam niya ang tungkol sa mga lihim na usapin ng ibang bansa. Gayunpaman, itinuturing niyang isang kakaibang tao si Alon. Ang huling batang iniligtas niya ay itinuturing na napakapanganib na may mga kapangyarihang kayang tumapos sa mundo. Sa madaling salita, iniligtas siya sa kaharian ng Kalyon kung saan mayroong iligal na pamilihan ng alipin. Dahil dito, nailigtas ni Alon ang pangalawang sin, si Dios. Matapos ibenta si Dios bilang alipin, inabuso siya at walang katapusang ipinasapasa. Dahil dito, naging sin of sloth siya, na kabilang sa 5 great sins. Matapos mawala sa sarili si Dios, nilipol niya ang mga kaharian sa pinakamalupit na paraan na hindi mo akalaing posible. Kahit karamihan ng mga manlalaro ay natrauma sa kung gaano kalupit si Dios sa paglipol sa kanyang mga kaaway. Dahil sa kung gaano siya kapanganib, sinabi ni Alon kay Yaban na tratuhin siya ng dahan-dahan. Tinanong ni Yaban si Alon kung ang sulat na ipinadala niya kay Yutia ay tungkol sa pangalawang bata, at kinumpirma ito ni Alon. Bukod sa mahalagang mensahe sa huling sulat, nagdagdag din siya ng karagdagang mahalagang impormasyon dito. Sinabi ni Alon kay Yutia na alagaan ang bata dahil ito ay mahina. At gaya ng utos ng kanyang amo, ginawa ni Yutia ang tama. Nilapitan niya si Dios para tulungan siya sa kanyang desperadong kalagayang pangkaisipan habang sinasabi sa kanya na siya ay pinili ng isang dakilang tao. Sinabi ni Yutia kay Dios na makakapaghiganti siya laban sa mga nagkasala sa kanya kung mapaglilingkuran niya si Elan ng may sukdulang katapatan. Sa tulong ni Yutia, nagawang ilabas ni Dios ang kanyang kapangyarihan, ngunit napapanatili rin itong kontrolado. Si Elan naman ay nagpapanik dahil hindi niya alam kung nasaan ang ikatlong boss. Bigla, pumasok si Yeban sa silid para sabihin kay Elon na patay na ang pangalawang anak, si Tonyo. Totoong ikinagulat ito ni Elon dahil hindi pa dapat patay si Tonyo. Agad-agad, inayos ang libing para kay Tonyo, at kahit sa bulwagan, nakitang nagpapakasaya ang kanilang ama sa mga babae na parang hindi siya apektado sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa kabilang banda, para sa kanya'y kahina-hinala na namatay si Tonyo dahil sa aksidenteng pagkahulog dahil hindi ganoon ang nangyari sa laro. Sa laro, nahirapan si Leo bago niya tuluyang mapatay si Tonyo. Ngunit, iba na ang mga pangyayari dahil malinaw na nakikita ni Alan si Leo na tumatawa sa ibabaw ng bangkay ni Tonyo. Gayunpaman, naniniwala si Alon na ang tanging kailangan niyang gawin ay siguraduhing matipon niya ang 5 great sins. Isang taon ang lumipas, tila mas matatag ang lahat sa bahay dahil wala nang dahilan para sa pagmana,
at kinuha na rin ni Leo ang drug trade ng kanyang kapatid. Sa loob ng isang taon na yon, naging pen friends si Elon at Yudia. Lagi silang nagpapadala ng sulat sa isa't isa. At dahil sa sobrang ganda ng takbo ng lahat, patuloy na nakakatanggap ng mahabang listahan ng donasyon ang ampunan. Pagkatapos ay sinabi ni Yaban kay Elon na nakahanap siya ng pahiwatig tungkol sa kanyang hinahanap. Natutuwa si Elon na marinig ito dahil nangangahulugan ito ng isang sinaunang talaan tungkol sa ikatlong boss. Natutuwa si Elon na sa wakas ay natagpuan na niya ang ikatlong boss. Para kay Elon, ito ay isang mapayapang gabi, ngunit hindi ito masasabi sa isang tiyak na lugar ng pamamahagi ng droga. Dalawang mataas na ranggong opisyal sa ilalim ni Leo ang dumating sa bodega at natagpuan ang dose-dosenang miyembro nila na naliligo sa sarili nilang dugo. Ang mga buhay pa ay nagsimulang patayin ang kanilang mga sarili na parabang nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga katawan. Itinutusok nila ang mga kutsilyo sa kanilang lalamunan sa pinakamalupit na paraan. Hindi nagtagal, naranasan din ng dalawang opisyal ang sinapit ng kanilang mga kasamahan. Lumalabas na ang taong nasa likod nito ay si Diyos at pinangangasiwaan siya ni Yutia. Matapos nilang lipulin ang masasamang tao, tinanong ni Diyos si Yutia kung may kabuluhan ba ang kanilang mga ginawa at tiniyak ni Yutia sa kanya na mayroon. Tinanong ni Yutia si Diyos kung naawa siya sa masasamang tao, ngunit sinabi niyang hindi dahil sila ang dahilan kung bakit gumagamit ng droga ang mga tao. Nagtataka lang siya kung ano ang ibig sabihin nito sa kanilang plano ng paghihiganti. Tiniyak ni Yutia sa kanya na inihahanda nito ang entablado para sa pagbabalik ng kanilang amo. At dahil darating siya, hindi nila maaaring hayaang maging magulo ang kanyang trono. Sa wakas ay naintindihan na ni Diyos ang lahat ng ipinapangaral sa kanya ni Yudia. At bago sila umalis sa lugar, sinigurado nilang ganap na wasak ang bodega. Nag-iwan sila ng simbolo ng asul na buwan sa lugar dahil itinuturing nila ang kanilang sarili bilang Blue Moon na siyang espada ni Alon. Isa pang taon ang lumipas, tila maayos ang takbo ng lahat nang dumating si Yeben para iulat sa kanya na nailigtas na rin niya ang ikalimang bata. Naipadala na rin ang ikalima sa ampunan, at hindi mapigilan ni Elon ang kanyang kagalakan na nagawa niyang malampasan ang kanyang pinakamalaking alalahanin. Dahil sa kanyang pagsisikap, hindi nag-atubili si Elon na pakainin si Yvonne ng pinakamasasarap na pagkain na mahahanap niya. Ang paghahanap sa ikatlong scene, ang kasakiman, ang pinakamahirap, ngunit nagawa nila ito salamat sa kanyang kaalaman sa laro. Ginawa ni Iban ang lahat para masigurong maayos ang lahat sa huli. Sinabi ni Alon kay Iban na malaya siyang magpahinga sandali dahil matagal na siyang tumatakbo kung saan-saan. Tinanong siya ni Iban kung tapos na ang misyon sa ampunan at sinabi niyang, nakahinga ng maluwag si Iban nang marinig ito at tinanong niya si Alan kung hindi ba ito masaya dahil hindi halata sa mukha niya. Ngunit tiniyak ni Alan sa kanya na masaya siya. Sa katunayan, sinabi niyang nakangiti siya ngayon kahit nakabaligtaran ang sinasabi ng kanyang mukha. Walang pagpipilian si Eban kundi maniwala sa sinabi ni Alan. Humiga si Elon sa sahig na may pakiramdam ng ginhawa na ang lahat ay nangyayari ayon sa gusto niya. Dahil naging masama lang ang mga bata dahil sa kanilang masamang nakaraan, ginawa niyang misyon na iligtas silang lahat at hindi niya inakala na magagawa niya ito noon. Tinanong ni Alan si Yaban tungkol sa kalagayan ng ampunan at binigyan siya ni Yaban ng isang sulat. Tiniyak ni Yaban sa kanya na maayos ang takbo ng lahat tulad ng inaasahan. Tila, ang mga bata noong una ay parang mga sirang manika, ngunit ngayon ay nagawa na nilang sumigla. Nakahinga ng maluwag si Alon nang marinig ito dahil hindi na nila kakailanganing kumuha ng mga tagapag-alaga. Ipinagmamalaki ni Alon si Yutia dahil hindi niya inaasahan na kakayanin nito ang pressure ng pag-aalaga sa mga bata. Hinala ni Alon na madali lang ito para sa kanya dahil sa kanyang background setting na konektado sa ampunan. Sinabi ni Alon kay Yeban na sa lahat ng kanyang nakita, mabuting bata si Yutia. Mula sa sulat na ipinadala niya, tiniyak niya kay Alon na wala siyang dapat ipag-alala dahil naayos na ang lahat. Binanggit ni Alon kung gaano niya ipinagmamalaki na makitang lumalaki ng maayos ang mga bata. Dahil maayos na lumalaki ang 5 bata, napagtanto ni Elan na malaki rin ang papel ng kapaligiran. Tinanong ni Yeban si Elan kung kailan niya planong makipagkita sa mga bata dahil sinabi niyang darating din ang panahon para doon. Sa kaibuturan, walang balak si Elan na personal na makipagkita sa mga bata. Alam niyang maganda kung personal silang makikita para maging mas malapit sila, ngunit takot na takot siya sa kanilang mga personalidad na nakita niya habang naglalaro. Gayunpaman, naniniwala siyang magiging maayos lang ang lahat dahil iniligtas niya sila bago sila magising. Pagkatapos ay nagsinungaling si Elon kay Yeban, sinasabing susubukan niyang makipagkita sa mga bata sa hinaharap. Ngayong nagawa na niya ang pagliligtas, naniniwala si Alon na ang susunod sa kanyang listahan ay matuto ng kaunting self-defense skills. Dahil nangangailangan ng talento ang mahika, mayroon si Alon ng kinakailangan para matutunan ito. Tinanong ni Iban si Alon kung narinig na niya ang tungkol sa Blue Moon. Sumagot si Elon na hindi pa, at ipinaliwanag ni Iban na sila ay isang grupo na kamakailan lang sumikat sa pagtugis sa mga organisasyong kriminal. Dahil parang paglilinis lang ng basura, hindi nakikita ni Elon kung bakit ito magiging problema. Dahil hindi bahagi ng kwento ng laro ang Blue Moon na alam ni Alon, naniniwala siyang mawawala rin ito kaagad.
Pagkatapos ay ibinagsak ni Yeben ang pasabog, sinasabing pumatay ng mga maharlika ang grupo, kaya inakala niyang kilala sila ni Alon. Nang marinig ito, sinabihan ni Alon si Yeben na matulog na sa silid na malapit sa kanya. Samantala, tinatanong ng leader ng Blue Moon, si Yutia, ang kanyang mga miyembro tungkol sa ulat para sa linggong ito. Si Sholang, ang Sin of Pride, ay nag-ulat na inasikaso na niya ang mga pinuno ng mga slave trader. Bago sila lipulin, nangako siyang hahayaan silang mabuhay kung mahuhulaan nila ang kulay ng kanyang mata. Ngunit sa malinaw na dahilan, hindi nila nagawa na humantong sa pagpatay niya sa kanilang lahat. Ang Sin of Greed, si Ryan, ay binanggit na malinis na nailibing ang lahat ng bangkay. At para sa mga iligal na eksperimento, si Radan, ang Sin of Obsession, ang umasikaso sa lahat ng iyon. Natutuwa si Yutia na marinig ito dahil tila nangyayari ang lahat ayon sa gusto niya. Pinuri niya silang lahat, sinasabing lahat sila ay nabubuhay para sa kaluwalhasyan ng Blue Moon. Bigla, binanggit ni Radan na may kaunting problema. Ang pinuno ng Avalon, ang organisasyong kanilang tinatarget, ay pinamumunuan ni Leo, ang panganay na anak ng Count. Tila, natuklasan ni Rodan ang isang mapanganib na dokumento noong nililipol nila ang base ng Avalon sa Timog. Sa madaling salita, plano ni Leo na patayin si Elan pagkatapos mamatay ng kanilang ama. Nang makita ito ni Yutia, nilamon siya ng galit. 2 taon ang lumipas, namatay si Count Palacio, na matagal nang may sakit. Binanggit sa opisyal na ulat na namatay siya dahil sa atake sa puso, ngunit dahil sa kanyang kasaysayan ng pag-abuso sa droga, malinaw kung ano ang pumatay sa kanya. Habang nagaganap ang libing, nalaman ni Leo na muling tinamaan ng Blue Moon ang kanyang negosyo. Narinig ni Elon ang kanyang kapatid at mga tauhan nito na pinag-uusapan ang Blue Moon at napagtanto niyang siniseryoso na nila ang organisasyon. Saglit pa, ang libing ng Count na walang nagluluksa ay tahimik na nagtapos. Pagkatapos ng libing, tinanong ni Yabon si Elon kung ano ang susunod niyang plano. Ipinaalala ni Yaban sa kanya na sa susunod na taon, mamanahin na ni Leo ang titulo. Nakakagulat, sinabi ni Elon kay Yaban na alis sila sa asyenda. Ikinagulat ito ni Yaban, at binanggit ni Elon na pupunta sila sa timog sa isang liblib na nayon na tinatawag na Rodmill. Ito ay isang liblib na nayon sa katimugang teritoryo ng Palacio County. Nang walang pag-aaksaya ng oras, umalis sina Alon at Yaban sa mansyon, at nagpapakasaya sila sa Rodmill hanggang sa napilitan silang bumalik sa mansyon makalipas lang ang 3 araw. Isang bagay na nakakagulat at nakakabigla ang nangyari, at ito ang pagkamatay ng panganay na anak, si Leo. Hindi makapaniwala si Elon na nakabalik na siya sa asyenda sa loob lang ng 3 araw. Nagtataka si Elon kung bakit patay na ang panganay na anak 3 araw pa lang matapos siyang umalis. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay isang saksak ng espada sa puso. Gayunpaman, nananatiling walang sagot ang tanong kung sino ang pumatay sa kanya. Kinalaunan, tinanong ni Alon si Ivan kung may nakita siyang kakaiba at sumagot siya ng bigla. Tinanong ni Ivan si Alon kung siya ba ang lumipol sa Avalon sa loob ng isang gabi. Ikinagulat ni Alon ang tanong na ito, at sa wakas ay napagtanto niya kung bakit takot ang ibang mga maharlika at bisita na tumingin sa kanyang mga mata. Noong araw na papunta si Alan sa Rodmill, tinanong ni Yeben si Alan kung bakit hindi siya sa isang lungsod pupunta sa halip na sa isang liblib na nayon. Sa kaibuturan, alam ni Alan na ang tanging lugar kung saan niya matatapos ang kanyang plano ay sa Rodmill, kaya doon siya patungo. Dahil nailigtas na niya ang 5 great sins at napigilan ang pagkasira ng mundo, naniniwala siyang tama ang pagpili sa Rodmill dahil wala itong koneksyon sa orihinal na kwento. Bukod pa rito, mayroon pa itong Palacio Villa doon. Ito ay isang hiwalay na bahay na itinayo malayo sa pangunahing tirahan ng pamilya. Ito ay ang perpektong lugar para mamuhay ng matiwasay bilang isang maharlika. Ang tanging sagot na ibinigay niya kay Yaban ay may dahilan ang lahat ng bagay. Pagod na si Yaban na marinig ito habang sinasabi niya kay Elan na lagi na lang niyang binabaliwala ang mga bagay-bagay. Ngunit dahil hindi niya masabi ang nasa isip niya, hinayaan na lang niya ito. Lumalabas na plano na pala ni Leo na patayin siya. Pero dahil aalis na rin naman siya ng kusa, ipinagpaliban muna niya ito. Yumuko pa si Elon sa kanya na parang takot bago umalis, at lahat ng ito ang kumumbinsi kay Leo na hayaan si Elon na umalis. Gayunpaman, inutusan niya ang kanyang assistant na si Alman na sundan ang karwahe ni Alon. Tinanong naman ni Alman si Leo kung gusto niyang patayin si Alon kaya niya pinapasundan ang karwahe. Gustong kumpirmahin ni Alman kung talagang gusto niyang patayin si Alon. Nagulat si Leo nang marinig ito dahil si Alman ay laging sumusunod sa anumang utos nang walang reklamo. Nagtaka si Leo na nagtatanong si Alman. Sinigawan ni Leo si Alman, sinabing ang tanging trabaho niya ay sumunod sa utos, pero biglang itinarak ni Alman ang kanyang espada sa dibdib nito. Natigilan si Leo at naitanong niya kay Alman kung bakit siya nito pinagtaksilan. Ngumiti si Alman, sinabi kay Leo na gusto niyang maglaro. Sinabi ni Alman na nakikisakay lang siya sa laro sa buong panahon na ito, at lumalabas na hindi pala siya si Alman kundi si Radhan, ang kasalanan ng obsesyon. Sinabi ni Radhan kay Leo bago niya ito tuluyang patayin na walang sinumang gagalaw sa kanilang master, ang Dakilang Buwan. Binanggit niya na maaaring limitado sila sa pagsasagawa ng mga misyon, ngunit pagdating sa kaligtasan ng kanilang master, walang tanong-tanong dito.
Inihayag ni Radon na sinadya niyang hintayin na sabihin nitong gusto niyang saktan si Elan bago niya ito tuluyang tanggalin sa laro. Sabi ni Radon, naghintay siya ng buong 2 taon para lang magkamali ito ng dalaw. Habang naubusan ng dugo, sinabi ni Leo kay Radon na hindi ito makakatakas mula sa kanyang mga tauhan. Sumagot si Radan na ginawa na niyang pangunahing layunin ang paglipol sa Avalon dahil sa sinabi nito. Umiling si Radan para kay Leo, sinasabing binigyan talaga siya ng pagkakataong mabuhay ng dakilang buwan, si Alon, pero sinira niya ito. Gaya ng dati, nagising si Elon sa isang magandang umaga, na itinuturing niyang paraiso dahil magigising siya kahit anong oras niya gusto, kumain kahit kailan niya gusto, at magpakasaya sa kanyang buhay bilang isang maharlika. Sobrang nag-enjoy si Elon na naisip niyang magsimula ng negosyong toast. Abala siyang kumakain ng masasarap na pagkain nang pumasok si Yvonne sa kwarto para sabihing may natanggap siyang mensahe. Agad na pumait ang panlasa ni Elon sa kanyang pagkain nang mabasa niya sa sulat na pinababalik siya sa estate dahil kalilipas lang ng kanyang kapatid. Sa mga simpleng salitang iyon, ang tinatawag niyang paraiso ay nagtapos sa loob lang ng 3 araw. Sa pagluluksa, bumalik siya sa estate, at napansin niyang kakaiba ang reaksyon ng lahat sa kanya. Dito na siya tinanong ni Yeban kung kailan pa siya naging isang mastermind na kayang wasakin ang Avalon. Sa wakas ay napagtanto ni Alon na napasok siya sa isang napakabaliw na simulation. Tinanong ni Alan si Yeban na ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon kung paano siya naging isang mastermind. Simpleng sumagot si Yeban na siya lang ang makikinabang sa kaguluhan. Nagpatuloy si Yeban sa pagsasabing pinaslang si Leo pagkaalis nila sa compound na isang perpektong alibi para sa kanya. Dagdag pa rito, ito ang nag-angat sa kanya sa posisyon ng tagapagmana na walang kalaban. Binanggit ni Yvonne na dahil wala na ang Avalon, wala nang gagambala kay Alon. Sa pagsasama-sama ng lahat ng ito, sinabi ni Yvonne na si Alon na ang naging mastermind ng county. Ipinagmalaki rin ni Iban ang sarili, sinasabing isa siyang sword master na nasa ilalim ng utos ni Elon. Lubos na nalilito si Alon sa lahat ng ito, kaya naitanong niya kay Iban kung nagsasaya ba ito dahil tila sumasayaw ito sa tuwa. Naupo si Alon para pag-isipan ang lahat ng nangyari. Pinigan niya ang kanyang utak, pero sa tingin niya ay walang organisasyong sapat ang lakas para pabagsakin ang Avalon sa loob lamang ng isang gabi. Bigla niyang naalala na sinabi sa kanya ni Yeban na mayroong isang organisasyon na nangangaso ng ibang mga organisasyon. Iniisip ni Elon na baka ang Blue Moon ang may kagagawan. Sinabi naman ni Ibon kay Alan na base sa impormasyong nakuha niya mula sa guild, walang indikasyon na sangkot ang Blue Moon. Karaniwan, ang organisasyong Blue Moon ay hindi nag-iwan ng mga katawan, ngunit nag-iwan sila ng marka. Sa kabilang banda, ang mga opisyal ng Avalon ay pinatay gamit ang espada. Sa wakas ay naintindihan ni Alon kung bakit siya ang napili bilang mastermind dahil mayroon siyang assistant na gumagamit ng espada. Dahil hindi lumitaw ang Blue Moon bago ang pangunahing kwento at walang indikasyon na sila ang may sala, nagsimulang magtaka si Alon kung sino ang maaaring may kagagawan. Kalaunan sa kanilang karaniwang pagpupulong, tinanong ni Yutia ang kanyang mga kasamahan kung may naiwan silang bakas ng kanilang pagkakasangkot sa nangyari, ngunit tiniyak nila sa kanya na wala. Ang tanging iniwan nila ay mga tumpok ng bangkay at ginawa nila ang lahat ayon sa gusto ni Yutia. Napangiti si Yutia dahil naging matagumpay ang kanyang plano. Ito na ang naging katapusan ng Avalon, ang makapangyarihang organisasyon na minsang nagpahirap sa kaharian ng Hysteria. 5 araw lang ang kinailangan ni Yutia at ng kanyang mga kasamahan para wasakin ang Avalon. Sinabi naman ni Radon kay Yutia na hindi pa ganap natapos ang paglilinis. Tinanong siya ni Yutia kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag niya na nakahanap pa siya ng mga maharlika na konektado sa Avalon. Tila ang Altia Dochi ang pinakasangkot na salarin sa lahat. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Yutia sa grupo na kailangan nilang tahimik na alisin ang banta. Tinanong ni Yutia ang kanyang mga kaibigan tungkol sa Information Guild, at tiniyak nila sa kanya na walang anumang impormasyon ang guild na nag-ugnay sa kanila sa buong paglipol. Sa madaling salita, lahat ng iba pang guild ay pareho ang pananaw sa Information Guild dahil tinatawag nila itong impyernong nilikha ng Swordsmaster. Tinanong naman ni Ryan si Yutia kung dapat ba nilang ipagpatuloy ang pagmamanman at sinabi niyang gawin ito. Sinabi ni Yutia sa kanila kung gaano kahalaga na hindi malaman ng kanilang master ang lahat ng nangyayari. Binanggit ni Diyos na si Leo, na kapatid ni Alon, ang unang nagtangka sa kanya. Sinabi naman ni Yutia na hindi nila maaaring bigyang katwiran ang kanilang ginawa dahil hindi sila nakatanggap ng utos mula kay Alon. Ipinaalala ni Yutia na sila ay isang espada at hindi sila pinahihintulutang mag-isip para sa kanilang sarili. Sinabi ni Yutia na ang Blue Moon ay kumikilos lamang ayon sa utos, at bukod pa rito, binalaan niya sila na alam ng kanilang master ang lahat. Dahil dito, hinimok niya sila na laging mamuhay ayon sa pamantayang itinakda ng kanilang master, at huwag kailanman siyang bigin. Nagulat si Diyos na si Yudia, na napakalakas, ay takot na malaman ni Alon ang tungkol sa kanilang mga ginawa. Gayunpaman, hindi makatutol si Diyos dahil lahat ng kanilang ginagawa ay para kay Alon. Makalipas ang 1 buwan, natagpuan ni Alon ang kanyang sarili na abala sa maraming gawain.
Hindi ito ang uri ng buhay na inasahan niya para sa kanyang sarili, kundi ang buhay na pumili sa kanya. Dahil sa pagkamatay ni Leo, umani si Alon ng maraming sama ng loob. Nakakagulat, ang pagkamatay ni Leo ay hindi dapat mangyari hanggang makalipas ang 6 na taon. Dahil sa biglaang pagkamatay ng buong pamilya, lahat ng trabaho ay napunta kay Eileen. Ang masama pa, lahat ay nagsisipag ng husto at naghahatid ng kanilang mga proyekto sa tamang oras. Naalala ni Elon na noong panahon ng kanyang ama, lahat sila ay nagtatrabaho na parang mga langgam. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga katulong at manggagawa ay nagsisipag ng husto para masiguradong hindi sila mapag-initan nito at mapunta sa kung saang hukay. Nais ni Elon na ang mga katulong na lang sana ang umayos ng mga bagay-bagay nang hindi siya isinasali. Kalaunan, pinuri ni Iban si Alon sa pag-abot sa ikalawang antas ng kanyang pagsasanay sa mahika sa loob ng 2 taon. Sinabi ni Iban kay Alon na mayroon siyang pambihirang talento dahil karaniwang inaabot ng 4 na taong pagsasanay para maabot ang ikalawang antas. Para maiwasang makipagtalo kay Iban, inamin ni Alon na may talento siya pagdating sa mahika. Sa totoo lang, ibinubuhos ni Alon ang lahat ng kanyang nalalaman sa Magic Defense dahil kinakabahan siya. Ang teknik na pinag-aralan din niya ay nangangailangan ng mahusay na kontrol sa mahika, ngunit hindi nakikita ni Alon na gagaling siya rito. Noong una, nasasabik si Elon dahil inakala niyang kapag natapos na ang plano, wala nang panganib. Dahil dito, makakapag-aral siya ng mag-isa ng walang stress. Gayunpaman, sa kamakailang panawagan para sa seguridad, napagtanto ni Elon na napakaliit pala ng kanyang manahol. Sa esensya, ang manahol na taglay ng isang tao mula pagsilang ay parang tipo ng katawan ng isang atleta na nakatakda na mula kapanganakan. At pagdating sa manahol ni Alon, ito ay medyo maliit. Masyado itong maliit dahil kahit ang kanyang pagsasanay ay hindi ito kayang punan. Nag-iisip si Alon tungkol sa kanyang nakaka-stress na buhay nang ipaalam sa kanya ni Yeban na kararating lang ng isang imbitasyon para sa sayawan. Nagulat si Alan na naimbitahan siya sa isang party, pero wala siyang pagpipilian kundi dumalo. Pagpasok pa lang sa bulwagan, nagreklamo si Alan na pagod na siya. Ang party ay isang regular na pagtitipon para sa networking ng mga maharlika na ginaganap sa timog na rehiyon ng kaharian ng Asteria. Naisip din ni Alon na bumuo ng mga koneksyon sa party dahil malapit na siyang maging count. Naisip ni Alon na ang pagkakaroon ng magandang koneksyon sa ibang mga maharlika ay maaaring masiguro ang kanyang kaligtasan sa hinaharap. Gumawa ng hakbang si Alon, ngunit lahat ng mga maharlika ay nagsimulang iwasan siya na parang may sakit. Inalo siya ni Ibon, sinabing huwag malungkot, pero hindi naman nalulungkot si Alon. Inaasahan na ni Alon na mangyayari ang ganito. Sinabi ni Alon kay Ibon na kailangan niyang magpaalam sandali. Naglakad si Alon patungo sa mesa ng mga inumin habang iniisip ang kanyang susunod na galaw kahit na iniiwasan siya dahil sa pagiging black sheep. Handa si Elon na lutasin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon gamit ang mga social skills na sinasabi niyang lihim niyang pinraktis. Pagkakuha ng isang baso ng alak, lumapit siya sa isang babae habang pinag-uusapan kung gaano kasarap ang inumin. Sinabi niya sa babae na gusto niyang kumuha ng ilang bote para iuwi at sinubukan niyang tapusin ang usapan ng may ngiti, ngunit tulad ng inaasahan, nakakatakot ang kanyang ngiti. Dahil sa takot na gumapang sa katawan ng babae, sinabi niya kay Alon na sasabihin niya sa kanyang ama na ayusin ito. At bago pa makapagsalita si Alon, tumakbo na ito palayo. Natagpuan ni Alan ang kanyang sarili na nag-iisa habang ang ibang mga bisita ay nagsimulang magbulungan tungkol sa kung paano marahil ay tinakot ni Alan ang inosenteng babae, kaya ito tumakbo. Sa katunayan, naniniwala sila na mas masahol pa si Alan kaysa sa kanyang mga yumaong kapatid. Sinusubukan ni Alan na linlangin ang sarili mula sa katotohanang takot sa kanya ang babae, at napagpasyahan niyang marahil ay mahiyain lang ito. Lumapit si Yeban para aluin si Alan, at binanggit niya ang lahat ng sakripisyong pinagdaanan niya para masiguradong magiging maayos ang lahat. Sa wakas ay napagtanto niya na ang pangalang Palasyo ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Dahil sa mga chismis na siya ang nagpapatay sa kanyang mga kapatid, otomatiko siyang naging taong ayaw makasalamuha ng lahat. Sawa na sa loob ng kwarto, sinabi ni Alon kay Yaban na kailangan niyang magpahangin. Samantala, pinagmamasdan si Alon ng isang kakaibang babaeng may pulang buhok. Nagbabalik tanaw si Alon sa kanyang basurang buhay sa balkonahe nang may lumitaw na isang kakaibang babae na gustong makausap si Alon. Nagulat si Alon na may kumausap sa kanya, at nang tingnan niyang mabuti, si Loria pala yon, ang ikatlong anak na babae ng Altea Ducal House. Hindi gaanong nagulat si Alon na may isang mula sa pamilyang Altea ang kumakausap sa kanya. Naalala ni Alon na ang pamilyang Altea ay isa sa mga malalaking kontrabida sa laro. Sila ang itinuturing na black sheep ng Hilaga. Naisip ni Alon na sinumang pumili na kausapin siya ay hindi isang ordinaryong tao. Gayunpaman, nagtataka si Alon kung bakit hindi niya matandaan ang babae dahil sa tingin niya ay hindi niya ito nakita habang nilalaro ang laro. At doon, dumiretso na si Loria sa punto, sinabing kailangan niya ang lakas ni Alon dahil malapit na siyang ipapatay. Nagulat si Alon nang marinig ito, at nagpatuloy ang babae sa pagsasabing hanggang sa sandaling iyon, nasa ilalim siya ng proteksyon ng kanyang ama dahil anak siya ng kerida nito.
Gayunpaman, nagkasakit ang kanyang ama, at natatakot siyang ipapatay siya ng kanyang mga kapatid na babae. Sa wakas ay napagtanto ni Alon na ito ay tungkol sa kaligtasan, at doon niya naalala na hindi niya matandaan ang babae dahil namatay ito bago pa man magsimula ang pangunahing kwento ng laro. Nagpatuloy si Loria sa pagmamakaawa kay Alon na tulungan siya, at sumagot si Alon na hindi siya tutulong. Nagpatuloy si Loria sa pagsasabing hindi siya humihingi ng tulong ng libre. Ipinangako ni Loria kay Alon ang kalahati ng dochi kung matutulungan siya nito. Binaliwala siya ni Alon at sinabing aalis na siya. Inaamin ni Alon na nasa alanganing posisyon si Loria, pero kasabay nito, ilalagay din niya sa panganib ang sarili kung tutulungan niya ito. Kahit gusto niyang tumulong, alam ni Alon na hindi niya kaya dahil taliwas sa tsismis, isa lang siyang lalaking walang talento. Noong malapit na siyang lumabas ng pinto, pinigilan siya ng kanyang konsensya, at lumingon siya para kausapin si Loria. Sinabi niya rito na may magandang mangyayari sa kanya, at sa kaibuturan niya, umaasa siyang makakahanap talaga ito ng taong makakatulong sa kanya. Samantala, napansin ng mga scenes na nagmamasid kay Elan na nilapitan siya ni Loria, at napagpasyahan nilang mas mabuting sabihin muna kay Yutia bago kumilos. Sinabi naman ni Rin kay Diyos na maaaring hindi na kailangang iulat ang sitwasyon dahil si Loria lang ang taga-Altea na hindi sangkot sa masasamang bagay na ginagawa nila. Dahil dito, hindi na siya magiging target ni Radon. Sumang-ayon si Diyos na mas pinapadali nito ang mga bagay dahil ang ibang mga Altea ay asikasuhin na. Binanggit ni Ryan na sinabi sa kanila ni Yutia na tiyaking putulin ang lahat ng daloy ng impormasyon para masigurong hindi makakarating kay Elan ang insidente sa Avalon. Naglalakad si Elan ng mag-isa sa pasilyo nang bigla siyang lapitan ng babaeng may pulang buhok. Noong una ay nalito si Elan kung siya ba ang binabati o ibang tao. Ninenerbiyos na sumagot si Elan sa pagbati. At sa paraan ng paglakad ng babae at sa kanyang aura, nakikita ni Elan na isa siyang kahina-hinalang tao. Sinusubukang alalahanin ni Alon kung sino siya dahil tiyak na nakita na niya ang mukha nito sa laro. Dagdag pa rito, nahinuhan niya na sinumang kumakausap sa kanya ay hindi normal. Sa wakas ay naalala ni Alon ang kanyang pangalan, si Kalia Zenonia, at lumapit siya dito para bumati. Nagulat si Kalia nang makitang kilala pala siya ni Alon. Sinabi ni Alon sa babae na kilala niya ito dahil sikat itong tao. Tila mayroong 3 dakilang pamilya sa kaharian ng Asteria. Ang pamilya sa Hilaga ay ang pamilyang Altea. Ang pamilya sa Silangan ay ang pamilyang Palasyo, at sa kanluran ay ang mga buhong ng Zanonia. Lumalabas na si Kalia ang panganay na anak na babae ni Count Zanonia. Kung ang Palasyo ay itinuturing na isang gang, ang Zanonia ay isang mas pinong sindikato na parang korporasyon. Kahit na kailangan niya ng koneksyon sa mga maharlika para mamuhay ng payapa, natatakot si Alon na hindi niya dapat sangkutin ang sarili sa mga Zanonia. Nagpatuloy si Alon sa papuri sa pagsasabing sikat si Kalia dahil maganda ito, at nagpasalamat si Kalia sa papuri. Sinabi ni Kalia na gusto pa sana niyang makipag-usap at pumayag si Alon, ngunit binanggit na maraming mata ang nakatingin sa kanila. Sa kaibuturan, gusto lang ni Alon na hayaan na siya ng babae sa kanyang lakad. Ngumiti si Kalia at sinabing si Alon ay tulad niya ng sabi sa chismis, pero ipinaalam niya rito na gusto niya itong makitang muli. Nagulat si Alon dito at napatanong kung ano ang ibig sabihin ng babae. Samantala, patuloy pa rin sa pagmamanman sina Diyos at Ryan, at tila may mas nakakabahalang lumitaw. Sinabi ni Diyos kay Reyna na may isang kakaibang lalaki na sumusunod kay Elan. Dahil walang direktang utos tungkol dito, iminungkahi ni Rey na mag-obserba sila, pero kumilos para lipulin kung kinakailangan. Kalaunan, nagtungo sina Alan at Yeban sa isang kanyon na diumanoy matagal nang hinahanap ni Alan. Nag-aalinlangan si Yeban sa buong bagay, at sinubukan niyang sabihin kay Alan na madilim sa loob ng kanyon, kahit nakatanghalian. Si Alan naman ay nagagalak na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang pakay. Nagdasal siya na sana ay nasa tamang lugar siya dahil baka madepress siya kung magkamali ito. Pagpasok, nakahinga ng maluwag si Alon nang makitang ito nga mismo ang kanyang hinahanap. Sa totoo lang, madali itong hanapin sa laro, hindi tulad ng pinagdaanan niya para lang malaman ang lokasyon nito. Tila pumunta si Alon sa kanyon dahil sa isang partikular na labirinto, ang labirinto ng mga bulong. Kung malulutas niya ang mga bugtong sa 8 silid, may pagkakataon siyang manalo ng isang mahalagang artifact bilang gantimpala. Dahil naaalala pa niya ang buong walkthrough, naniniwala siyang oras na para namnamin ang saya ng level 1 grinding. Namangha si Elan nang tumayo sa pasukan ng labirinto dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa totoong buhay. Binanggit naman Iyaban na ang kanyon ay tila gawa sa kamay, kaya napatanong siya kung paano rin alam ni Elon ang lugar. Kaswal na binanggit ni Elon na madalas siyang pumupunta rito, at ikinagulat ito ni Iyaban. Napagtantong nag-o-overthink na si Yvonne, sinabi ni Alon sa kanya na nagbibiro lang siya. Pagpasok sa labirinto, nakatagpo sila ng ilang halimaw na nakabitin sa bubong, naghihintay na magkamali sila sa bugtong para sila ay durugin. Habang natataranta si Yvonne, nanatiling kalmado si Alon, at ikinagulat ito ni Yvonne. Nakatuon lang si Elan sa bugtong habang pinipiga ni Iban ang kanyang utak kung paano siya paulit-ulit na nabigo sa pag-unawa kay Elan.
Pinag-isipan itong mabuti ni Ivan at napagtanto niyang wala sa mga misyon na kanilang isinagawa ang magkakaugnay. Mula sa pagpapabagsak ng isang masamang organisasyon, pagliligtas ng isang alipin, pagbabayad ng utang ng iba, hanggang sa pagtulong sa isang ulila at marami pang iba. Dahil dito, napatanong si Evan kung paano nalaman ni Elon ang tungkol sa labirinto gayong hindi man lang umaalis si Elon sa estate. Sakto namang nabanggit ni Elon na nakuha niya ang tamang sagot sa bugtong, ngunit kailangan nilang hintayin na matapos ang higanteng kamay sa ginagawa nito. Kahit na interesado si Evan tungkol kay Elon, alam niyang laging may magandang resulta sa bawat misyon na kanilang ginagawa. Nagsimulang bumukas ang pinto, kaya napatanong si Evan kung ano na naman ba talaga ang binabalak ni Elon. Nang tuluyang bumukas ang pinto, bumungad sa kanila ang hindi mabilang na mga kayamanan sa malaking silid. Sa di kalayuan ay nakatayo ang isang gauntlet na may mga singsing. Tila, ang tanging pakay nila ay ang itim na singsing sa isa sa mga daliri. Nagulat si Ivan na ito lang pala ang kanilang layunin dahil mukha itong walang silbi. Kinuha ni Alan ang singsing at napagtantong masyado itong malaki para sa kanyang kamay, ngunit kukunin pa rin niya ito. Sinabi niya kay Ivan na bitawan ang mga kayamanang inimpeke nito dahil magdadala lang iyon ng gulo sa kanila. Habang paalis sila sa labirinto, tiniyak ni Alon kay Ivan na walang mapanganib sa daan palabas. Nagpapasalamat si Alon sa walkthrough dahil pinadali nito ang mga bagay para sa kanya. Saglit lang, nakasagupa sila ng kaunting problema. Isang grupo ng mga stone golem ang humarang sa daan, at iniisip na ni Yvonne kung paano niya mailalabas si Elan doon. Sakto namang sinabi ni Elan sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil siya na ang bahala sa mga golem. Sinusubukang sabihin ni Yvonne kay Elan na ang pagtakas ang kanilang pangunahing prioridad anuman ang kanyang binabalak. Naglakad si Alan patungo sa mga golem habang itinataas ang daliring may suot na singsing. Nag-aalala si Evan na mapapatay ni Alan ang kanyang sarili dahil walang silbi ang kanyang Tier 2 magic laban sa mga golem. Nang malapit na siya sa mga golem, ginamit ni Alan ang singsing para i-activate ang constraint instruction. Huminto ang oras, at natagpuan ni Elon ang sarili sa isang walang lamang dimensyon, kung saan sinabi sa kanya ng sistema na mayroon siyang dalawang constraint na maaaring isagawa. Naalala ni Elon na sa laro, ang kanyang kasalukuyang posisyon ay may selection window. Nakatitig sa kalaliman ang isang higanteng mukha, at naniniwala si Alon na ang gantimpala sa pagkumpleto ng labirinto ay ang constraint instruction. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang absorption-type artifact na nagpapataw ng mga paghihigpit sa gumagamit kapalit ng kapangyarihan. Ang boses na kumausap kay Alon ay nagparamdam na totoo ang lahat. Pagkatapos ay binanggit ni Alon ang kanyang unang constraint. Matapos bigkasin ng spell, tinanong siya ng nilalang kung ano ang plano niyang makamit, at binanggit ni Alon na gusto niyang baluktutin pa ng kaunti ang mga batas ng mundo. Nang mailatag na niya ang kanyang hiling, ipinagkaloob ng sistema ang kanyang unang constraint. At para sa kanyang ikalawang paghihigpit, sinunod niya ang parehong proseso, at tinanong siya ng sistema kung ano ang hinahanap niya rito. Simpleng sumagot si Alan na ang kanyang hiling ay nananatiling tulad ng dati. Inabot ng 1 minuto bago sumagot ang nilalang kay Alan, at natakot si Alan na baka may nagawa siyang mali. Alam ni Alan na ang pagpili ng parehong selyo at salita para sa paghihigpit ay nagbibigay ng pinakamataas na lakas ng magic attack. Habang nilalaro niya ang laro, kabisado niya ang lahat ng mga hand sign at parirala na nangangahulugang dapat mapagbigyan ang kanyang hiling. Sakto namang pinagbigyan ng nilalang ang kanyang hiling, at sinabi sa kanya ng boses na itinuturing siyang napakahalaga dahil natandaan niya ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa nakalimutang Diyos. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng boses na ipagpatuloy ang kalooban ng nakalimutang Diyos na ikinalito ni Elon. Pagkatapos magsalita ng nilalang, hinihigop ang singsing sa kamay ni Elon na isang senyales na matagumpay na gumana ang paghihigpit. Sakto namang bumalik si Elon sa tunay na mundo nang sinusubukan ni Yvonne na ilayo siya sa daraanan ng mga golem. Gayunpaman, ginamit ni Elon ang kanyang kapangyarihan sa mahika. Ngunit kahit naubos na niya ang kanyang buong mana, nanatiling maliit ang bolang kidlat na kanyang nilikha. Dahil basura ang sarili niyang kapangyarihan sa mahika, nagpasya siyang subukan ang kapangyarihan ng paghihigpit sa pamamagitan ng pagbibigay ng presyong hinihingi nito. Iyon ay labis na ikinatakot ni Yvonne. Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, ipinadala ni Alon ang bola ng mahiwagang liwanag sa gitna ng mga golem, at sa sandaling tumama ang atake, lahat sila ay nadurog at naging maliliit na piraso. Gaya ng dati, nanatiling kaswal na antukin ang mga mata ni Alan habang si Evan ay lubos na namangha sa kanyang nasaksihan. Nang mawala na ang mga golem, nagsimula silang maghanap ng daan palabas ng kuweba. At tinanong ni Evan si Alan kung itinago ba niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa buong panahon, ngunit sinabi ni Alan na hindi. Ikinatwiran ni Evan na sa lahat ng kanyang mahabang taon bilang isang mersenaryo, hindi pa siya nakasaksi ng tulad ng nangyari, ngunit iginiit ni Alon na ito ay isang second-tier magic lamang. Sa kaloob-looban, talagang natataranta si Alon dahil hindi niya natatandaan na ganoon kalakas ang mahika noong ginagamit ito sa laro. Naalala ni Alon na sa laro, maaaring palakasin ang isang spell gamit ang isang orasyon,
at ang ginawa niya ay pinalakas ang bisa ng 5 beses kaysa sa karaniwan sa dami ng orasyon na ginamit niya. Sa paggawa nito, nakakuha siya ng isang bagay na ganap na naiba, na isang mas malaking kapangyarihan na may mas mataas na antas. Kahit si Alan ay nagulat sa kung gaano kapinsala ang mahika, kahit na ito ay isang second-tier magic lang. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakbay sa kuweba, sa wakas ay nakalabas na sila, at nakahinga ng maluwag si Yeban na nakalabas na sila. Tamad na umupo si Yeban habang nagrereklamo kung gaano nakakapagod ang kanyang kasalukuyang gawain kumpara sa aktwal na labanan. Lumingon si Yeban kay Elan, tinatanong kung sino ang nagdisenyo ng ganoong nakakatakot na lugar, at dito napagtanto ni Elan na ang labirinto ay mayroon palang ibang pangalan na kumalat sa komunidad. Kilala ito bilang Labyrinth of Whispers, at nakuha nito ang atensyon ng lahat. Ginamit ni Alon ang pagkakataon para sabihin kay Yeban na nilikha ito ng isang lalaking nagngangalang Paleon. Nang mapagtanto ni Alon na magsisimula ng magtanong si Yeban tungkol sa labirinto, hinila niya ito patayo, sinasabing oras na para umalis sila. Sinabi ni Alon kay Yabon na mayroon pa siyang kailangang gawin pagbalik nila, at humanga si Yabon sa kanyang etika sa trabaho. Kapag pinag-uusapan ng mahika, alam ni Alan na ang isang sigil na tumutugma sa elemento ng spell ay nagpapataas ng bisa nito, at ito ang pangunahing tuntunin sa laro. Gayunpaman, medyo iba ang mga bagay sa totoong buhay dahil nanatiling pareho ang mga visual habang tumataas ang mga attack stats. Ang sigil ay karaniwang binago ang spell mismo, at nagsimulang magtaka si Alon kung gumaling na ba ang kanyang mana control kaya't napansin niya ang mga pagbabago sa kung paano gumagana ang mga bagay. Dahil hindi siya sigurado tungkol dito, nagpasya siyang kailangan niyang subukan ang kanyang teorya kapag nakabawi na ang kanyang mana. Gayunpaman, natutuwa siyang naging maayos ang lahat. Lingid sa kaalaman ni Elan at Yaban, pinapanood sila ng isa sa mga kasalanan. Nagtungo ang babae sa labirinto upang pag-aralan ang mga nakasulat sa pader, at malinaw niyang nakikita kung gaano tila makapangyarihan si Alon. Humanga siya sa lahat ng kanyang nasaksihan dahil tila alam ni Alon ang lahat at kumikilos pa ayon sa kanyang nalalaman. Labis siyang namangha sa katotohanang naniniwala siyang si Alan ang lalaking nagngangalang Palaan. Bukod pa rito, mas interesado siya sa katotohanang ang orasyon na ginamit ni Alan ay hindi nakatala sa mga aklat sa sinaunang aklatan. Ang lahat ng ito ay pinagsama-sama upang mas lalong tumaas ang kanyang paggalang kay Alan, at sa wakas ay napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Yutia. Sakto namang sumama si Dio sa kanya, at tinanong niya kung nakuha ba niya ang impormasyong kinuha niya, ngunit sinabi niyang hindi, na sinasabing namatay ang kanyang target bago niya makuha ang kailangan niya mula rito. Medyo nadismaya siya rito at ipinaalam na kailangan nilang iulat ito kay Yutia para sa mas malalim na kaalaman. Dahil tapos na ang kanilang trabaho sa lugar, lumipad ang dalawa na parang mga salamangkero. Samantala, sa bahay ng Count Zenonia, hindi mayalis ni Kalia ang pangalan ni Alon sa kanyang bibig mula nang makilala niya ito sa sayawan. Tila may masamang nangyayari sa bahay ng Count. Naniniwala ang lahat na kontrolado ng ama ni Kalia ang lahat. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isa lamang siyang puppet sa kanyang anak na babae. Ang pangunahing nagpapatakbo ng bahay ay walang iba kundi si Kalia, habang ang kanyang ama ay isang figurehead lamang. Ngunit ang kanyang pag-uusap kay Elan ay nag-iwan sa kanya ng hinala na nalaman na ng lalaki. Iniisip pa rin niya ito nang tumakbo papalapit sa kanya ang isa sa kanyang mga katulong, sinasabing kailangan niyang pumunta agad sa kanyang silid. Nagmamadali siyang pumunta at nakita ang kanyang espiya na nakahandusay na patay sa silid. Gayunpaman, hindi niya nakikita ang pangangailangang magpanik dahil hindi nag-activate ang selyong inilagay niya sa kanya na nangangahulugang hindi siya nagbunyag ng anumang impormasyon bago siya mamatay. Gayunpaman, nakikita ni Kalia na sadyang inilagay ang katawan sa kanyang mga silid. Ito ang lalong nag-alala sa kanya kung paano siya natuklasan. Para kay Kalia, naniniwala siyang si Ilin ang may kagagawan at ipinapalagay niyang nalaman ni Elan ang lahat sa kanilang pag-uusap. Lingid sa kanyang kaalaman, si Elan ay isang ordinaryong lalaki lamang na natutulog sa kanyang karavan at walang alam sa politika ng mundo. Sa kabilang banda, pauwi na si Loria at lubos siyang nag-aalala dahil hindi naging ayon sa plano ang kanyang pakikipagkita kay Alon. Sa maikling panahon na kasama niya si Alon, nakikita niyang hindi ito isang taong dapat gawing kaaway. At kahit si Alon ang kanyang huling pag-asa, naiintindihan niya na hindi siya papayag sa isang kasunduan na hindi makakabuti sa kanya. Si Loria ay halos hinubaran ng kapangyarihan ng kanyang mga kapatid. Mula sa panganay na anak na lalaki, si Tamalian, ang panganay na anak na babae, si Mary Ann, ang pangalawang anak na babae, si Feline, hanggang sa pangalawang anak na lalaki, si Kig. Dumating si Loria sa mansyon ng pamilya na iniisip kung paano siya nakaligtas salamat sa impluensya ng kanyang ama. Ngayong wala na ang kanyang ama, naiwan siya sa tanong kung ano ang dapat niyang gawin. Pagpasok pa lang niya sa bahay, dalawang katulong ang tumakbo papalapit sa kanya na tila nag-aalala habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Sinabi ng mga katulong na ang kanyang mga kapatid, sina Kig at Feline, ay nagpakamatay at ang balitang ito ay yumanig kay Loria hanggang sa kanyang kaibuturan.
Ayaw niyang maniwala na ang mga malulupit na tulad ni Nakig at Feline ay kusang loob na magpapakamatay. Tinanong ni Loria ang mga katulong tungkol kina Tamalian at Marian, ngunit nakuha niya ang kanyang sagot nang pumasok sila sa kanilang mga silid at natagpo ang magkasamang nakabitin ang kanilang mga katawan. Naiwan si Loria sa lubos na pagkabigla habang nakatitig sa mga katawan ng kanyang mga kapatid. At habang nagaganap ang buong kaguluhan, isa sa mga kasalanan ang nakitang papaalis sa lugar na may ngiti sa kanyang mukha pagkatapos ng isang matagumpay na misyon. Ang buong ari-arian ay nagulo dahil walang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Bigla, naalala ni Loria ang sinabi ni Elan sa kanya. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanya na darating ang magandang kapalaran sa kanya. Dahil dito, agad na napagtanto ni Loria na si Alon ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Sa biglaang pagkamatay ng kanyang mga kapatid, biglang naging nag-iisang tagapagmana si Loria ng Altea Doci. Kahit na dapat siyang matuwa o makahinga ng maluwag, napaluhod si Gloria sa takot dahil naniniwala siyang nakipagkasundo siya sa isang demonyo. Gayunpaman, dumating siya sa matapang na konklusyon na wala ng atrasan dahil nakita niya mismo kung ano ang nangyayari sa mga taong nagtataksil kay Elan. Nagpakatatag si Loria, sinasabing kailangan lang niyang sumulong sa landas na kanyang pinili. 2 buwan pagkatapos nito, nasa opisina si Elan nang dumating ang isa sa mga katulong na may dalang regalo mula sa Altea Doci. Binuksan ni Elan ang kahon at namangha siya nang makita ang isang magandang bote ng alak. Sinabi ni Yvonne sa kanya na medyo espesyal ang alak dahil nagkakahalaga ng ilang libong ginto ang bawat bote, kaya ito ay bihira. Kasama ng bote ng alak ay isang sulat kamay na tala mula mismo kay Loria Altea. Nagulat si Alan nang makita ito habang nagsisimula siyang magtaka kung bakit padadalhan siya ni Loria ng ganoong kamahal na regalo. Napilitan siyang tanungin ang katulong kung para ba talaga sa kanya ang regalo dahil wala siyang makitang dahilan kung bakit gugustuhin siyang parangalan ni Loria. Tiniyak ng katulong kay Alan na para sa kanya ang regalo dahil personal itong inihanda ni Loria para sa kanya at iniutos niyang ihatid ito mismo. Sa sandaling tinawag ng katulong si Loria bilang Duchess, biglang napagtanto ni Alon na mayroong mali. Dito niya napagtanto na ang bunsong anak sa bahay, na si Loria, ay kahit paano naging duke ng Altea. Sa Altea Estate, sinusubukan ni Loria na masanay sa kanyang bagong posisyon bilang duke. Nahanap niya ang sarili na nakaupo sa opisina ng duke, na isang lugar na bawal sa kanya noon. Kahit nakahina-hinala ang buong pangyayari sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid, naiwasan niya ang lahat ng uri ng hinala dahil mayroon siyang magandang alibi na siyang sayawan. Kahit na ang kanyang lihim na organisasyon ay winasak ng kanyang mga kapatid, at sa oras na bumalik siya sa mansyon, para na siyang walang sinuman. Nagbago ang lahat para sa kanya dahil sa inaakalang pakikialam ni Alon. Dahil dito, napaisip si Loria kung gaano kalayo ang iniisip ni Alon. Lumalabas na pinag-isa niya ang lahat ng organisasyon sa ilalim ng Altea, ngunit hindi siya ganoon ka-inosente para isipin kaya niyang labanan ang nakatataas na kapangyarihan ni Alon. Dahil dito, ipinapalagay ni Loria na mayroon pa ring ibang gusto si Alon mula sa kanya, at naniniwala siyang ito ang underworld network ng Altea. Kahit na dumating na siya sa mga konklusyong ito, naniniwala siyang kailangan lang niyang mag-focus sa kung ano ang nasa harapan habang hinihintay na kontakin siya ni Alan. May malawak na ngiti sa kanyang mukha, iniisip niya kung nagustuhan ni Alan ang alak na ipinadala niya sa kanya. Pabalik sa opisina ni Alan, natataranta siya dahil hindi siya makapaniwala na si Loria na ngayon ang duke kahit na target siya ilang buwan lang ang nakalipas. Kahit hindi sabihin, nakikita ni Ilan na may kakaibang nangyayari. Ilang buwan ang lumipas, na 5 taon bago nagsimula ang kwento, tinawag siya ni Yaban sa titulong account. Nagulat si Elan dito, at pinaalalahanan siya ni Yaban na malapit na ang bagong taon, at malapit na rin ang kanyang paghalili upang maging count. Lubos na nagulat si Elan dahil hindi niya kailanman nakita ang sarili na magiging count sa plano na kanyang ginawa para sa sarili. Gayunpaman, hindi niya maikakaila na nagagalak siya sa mga benepisyong kaakibat ng pagiging isang maharlika. Pagkatapos ay ibinigay ni Yaban sa kanya ang isang sulat mula kay Yudia, at tinanong ni Elon si Yaban kung may nakuha na ba siyang impormasyon tungkol sa mga asasin na pumatay kay Leo, ngunit sinabi niyang wala. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na ginagawa pa rin ito ng Information Guild. Tinanong ni Yaban si Alon kung bakit siya sobrang interesado sa buong investigasyon, at gusto niyang malaman kung interesado ba siya dahil sa paghihiganti. Sumagot naman si Alon na gusto lang niyang maging handa sa anumang darating. Matapos siyang tuksuhin ni Yaban tungkol sa titulo ng count, binuksan ni Alan ang sulat mula kay Yudia, at ito ay tulad ng dati. Gayunpaman, pinahahalagahan ni Alan ang buwan ng mga sulat dahil nagbibigay ito ng kaunting init sa kanyang malamig na pamumuhay. Ngumiti si Elon na parang isang karaniwang ipinagmamalaking ama kahit hindi pa niya nakikita ang sinuman sa mga bata noon. Tinanong ni Elon si Yeben kung gaano nakatanda ang mga bata, at ipinaalam niya na malapit na silang umabot sa edad kung saan sila ay lalabas sa lipunan. Sa katunayan, ang ilan sa mga batang kasama nila sa ampunan ay mas maaga nang umalis. Matapos makuha ang mahalagang impormasyong ito mula kay Yaban, napagtanto ni Alan na marahil ay oras na para pakawalan niya ang 5.
Nagulat si Yaban na handa si Alan na pakawalan sila, at sinabi ni Alan sa kanya na malalaki na sila, kaya oras na para isipin nila ang kanilang mga kinabukasan. Naniniwala si Alan na lumagpas na ang 5 sa edad kung saan sila magigising bilang mga kasalanan at sa wakas ay maaari na silang isama sa lipunan. Tila, bawat isa sa mga kasalanan ay may salaysay na nagpapakita ng kanilang espesyalidad. Si Yutia ay may talento sa pananampalataya. Si Dios ay may talento sa pag-eskrima. Si Rin ay may talento sa pananaliksik. Si Sholang ay may talento sa pakikipaglaban, at si Radan ay espesyal pagdating sa pamumuno. Kumbinsido si Elon na magniningning sila kung mailalagay niya sila sa tamang posisyon at kapaligiran. Dahil dito, nagpasya si Elan na bibigyan niya ang bawat isa sa kanila ng regalo, na siyang plano niya mula sa simula. Matapos niyang ayusin ang lahat ng kailangan niya, pinadalhan niya sila ng mga individual na sulat sa pamamagitan ni Iban. Hindi nagtagal, natanggap ni Yutia ang mga sulat, at sinabi niya sa kanyang mga kasama na nakatanggap sila ng bagong direktiba mula sa nakatataas. Sinabi niya sa kanila na espesyal ang direktiba ngayon dahil ipinadala ito sa kanila ng paisa-isa. Masayang tinanggap ng 5 ang mga sulat, at nagsimula silang magdiwang na para bang nanalo sa loto. Gayunpaman, bago nila buksan ang mga sulat, iminungkahi ni Yutia na basahin muna nila ang mga lumang sulat dahil laging pinakamataas ang antas ng mga direktiba ni Alon. Nagulat at humanga ang iba nang marinig ito dahil si Yutia lang ang nakakabasa ng mga sulat noon. Naniniwala si Yutia na mayroon na silang lahat ng pahintulot na basahin ang mga sulat ngayon dahil nakatanggap na sila ng mga individual na direktiba. Binuksan ni Yutia ang isa sa mga sulat para makita nila, at ito ay puro pangkaraniwang pagbati lamang. Nalito ang ibang mga bata dahil mukha itong napaka-ordinaryo, ngunit mabilis na sumingit si Yutia, sinasabing sinabi sa kanila ni Alon mula sa simula na itago ang mga sulat bilang normal na pag-uusap. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Yutia ang inaangkin niyang unang direktiba matapos ang mga unang sulat ng pagbati. Sa loob ng sulat, sinabi sa kanila ni Alon kung paano siya ginawang upuan ng kanyang pangalawang kapatid, at sinabi ni Yutia sa kanila na ito ay isang utos ng paglipol para sa kanila. Itinuro rin niya ang bahagi kung saan tila ipinagkatiwala sa kanya ni Alon ang organisasyong Blue Moon. Pagkatapos ay sinabi ni Yutia sa kanyang mga kasama na basahin nila ang mga sulat sa parehong paraan na ginawa niya upang makuha nila ng tama ang mga direktiba at maisagawa ng epektibo ang kanilang misyon. Sumingit naman si Dios, nagtatanong kung hindi ba mas mabuti na personal nilang bisitahin si Alon kung sinusubukan nilang iwasan ang anumang pagtagas ng impormasyon. Sumagot si Yutia na may seryosong mukha at boses, sinasabi kay Dios na ang kanilang misyon ay sumunod. Nagdulot ito ng kilabot sa gulugod ni Dios, at sumagot siyang lubos niyang nalalaman kung ano ang nakataya. Dahil naayos na nila ito, iminungkahi ni Rina na basahin nila ang bagong direktiba. Sa pagbukas ng sulat, napagtanto ni Dios na pinapapunta siya sa Kaliban, na siyang lupain ng mga kabalyero. Si Rin naman ay sinabihang magtungo sa colony na halos isang disyerto. Sinuri din ang dalawa pa ang kanilang mga sulat at pinapunta sila sa Raxus at Lartanya, habang si Yutia ay inutusang pumunta sa banal na kaharian ng Rosario. Sa loob ng sulat, mayroon ding mga tagubilin kung ano ang dapat nilang gawin. Nagulat si Dios na sinabihan siyang maging isang kabalyero dahil wala siyang makitang dahilan para dito. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ni Elon na patuloy niya silang susuportahan. Bukod pa riyan, inilakip ni Elon ang lokasyon ng isang regalo sa sulat. Bago sila maghiwalay, pinaalalahanan sila ni Yutia na ang pagbanggit sa Blue Moon ay mahigpit na ipinagbabawal maliban kung si Elon mismo ang unang babanggit nito. Dahil iginagalang ng bawat isa sa kanila ang direktiba, inayos nila ang kanilang mga gawain, at umalis sila patungo sa kanilang mga destinasyon. 3 buwan ang lumipas, si Alon ay nagsasaliksik pa rin sa mahika sa mundo, at hindi pa niya nakikita ang kanyang hinahanap. Dahil nasa isang sangang daan siya, nagpasya siyang kailangan niyang mag-eksperimento sa sarili. Naalala muli ni Alon ang mga asasin, at tinanong niya si Yvonne tungkol sa kanila. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Yvonne na wala pang progreso. Sa kaloob-looban, napagtanto ni Alan na ang lahat ng nangyayari ay resulta ng butterfly effect ng kanyang ginawa, at ito ay naging hindi na makontrol. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Loria. Dapat ay namatay na siya, ngunit bigla siyang naging Duchess ng Altia, kung saan nagtatayo siya ngayon ng isang nakakatakot na kapangyarihan sa underworld. Pagkatapos ay sinabi ni Alon kay Yaban na hindi na nila kailangang imbestigahan muli ang pagpatay. Nagulat si Yaban na marinig ito, ngunit naisip ni Alon na mas mabuti kung mananatiling hindi alam ang buong sitwasyon. Ayaw niyang maghalungkat sa anumang bagay na wala sa misyon, dahil sinusubukan niyang iwasan ang anumang kapahapahamak na kahihinatnan. Alam niya na hindi nakikialam ang mga lihim na organisasyon maliban kung may makakasama sa kanila, at ayaw niyang galawin ang pugad ng putakti. Sinunod ni Yeban ang utos ng kanyang amo at tiniyak sa kanya na hindi na siya muling mag-imbestiga, ngunit ipinaalam niya na si Dios ay ginawang kabalyero sa Kaliban. Tinatanggap ni Alon ang balita ng may malaking kagalakan dahil ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Halos 3 buwan pagkatapos nito, ipinaalam ni Yeban kay Alon na nakalikha si Dios ng isang Night Order.
Ikinagulat ito ni Elon dahil ang paglikha ng isang Knight Order ay nangangahulugang si Diyos ay nasa expert level o mas mataas pa, kahit na hindi pa siya matagal na naging kabalyero. Sumang-ayon si Yeban kay Elon, sinasabing si Diyos ay tunay na isang napakalaking talento dahil kilala ang Caliban na mahigpit pagdating sa kanilang knighthood. 6 na buwan pagkatapos nito, na 1 taon matapos maging malaya ang 5 kasalanan, si Elan ay ganap ng naging count. Nasa opisina si Elan nang pumasok si Yeban, at gaya ng dati, mayroon siyang balita para sa kanya. Inihayag ni Yeban na si Diyos ay naging isa sa 5 espada ng Caliban, isang Master Knight. Ang balitang ito ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Alon na naging sanhi ng pagkahulog ng aklat na hawak niya. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang tinanong niya si Yabon upang kumpirmahin kung tama ang kanyang narinig. Ito ay dahil ang mga Sword Master lamang ang maaaring maging isang Master Knight. Sa laro, ang isang Sword Master ay isang napakalakas na nilalang na nalampasan ang Aura Blade na nagiging sanhi ng paggising niya ng isang natatanging kakayahan na tinatawag na derivation. Tinanong ni Alon si Yeban kung isang Sword Master si Diyos, ngunit sinabi ni Yeban na hindi pa ito tiyak dahil hindi pa siya nakakalikha ng derivation. Gayunpaman, ipinagkaloob pa rin ng bansa sa kanya ang titulo ng isang Master Knight dahil tinalo niya ang ika-4 na espada. Bukod pa rito, nawalan ng isang Master Knight ang Caliban sa mga barbaro sa Hilaga dahil mahigit 1 dekada na silang nagdidigmaan. Binanggit ni Yebun na inaabot ng hindi bababa sa 15 taon upang maunawaan at gamitin ang mana, at ang derivation ay maaaring tumagal ng mga dekada. Si Reinhardt, na siyang unang espada, ay naging pinakabatang Master Knight sa edad na 32. Mapapatunayan ni Alon kung gaano kalakas si Reinhardt, ngunit kahit gaano pa siya kalakas, inabot siya ng mahigit 20 taon upang maabot ang kanyang pinakamataas na estado. Gayunpaman, namangha si Alon sa katotohanang naabot ni Diyos ang antas ng isang Master Knight sa loob lamang ng 1 taon, kahit na hindi man lang siya marunong mag-eskrima sa simula. Dahil derivation na lang ang kulang, naniniwala si Alon na may kakayahan si Diyos na malampasan pa si Reinhardt bilang isang Swordsmaster. Bigla, nagsimulang isipin ni Alon ang mga benepisyong maaaring makuha niya sa pag-aalaga ng mga bata sa tamang paraan, ngunit mabilis niyang inalis ang isiping ito sa kanyang ulo. Napagtanto niya na dapat siyang magpasalamat na hindi nagising ang 5 bilang 5 kasalanan at nagdulot ng pagkawasak sa kaharian. Sa wakas ay dumating si Elon sa mabilis na konklusyon na ang pagiging maayos ng bata ang pangunahing bagay na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Samantala, sa sentral na rehiyon ng kabisera ng Caliban, ang Kurdam, mayroong isang mataas na distritong tirahan ng mga Maharlika kung saan naninirahan ang Knight Order. Nakatayo sa tabi ng bintana at nakatingin sa magandang tanawin ng lungsod si Diyos, na ngayon ay kapitan ng Eclipse Knight at ang pinakabatang Master Knight. Napangiti si Diyos nang kumaway sa kanya ang kanyang kapatid mula sa labas ng gusali. Naalala ni Diyos kung paano nangyari ang lahat hanggang sa mismong sandaling iyon. Naaalala niya ang pagkawala ng lahat sa masasamang tao na kilala bilang mga itim. Dahil dito, napuno siya ng galit at put. Nahanap niya ang sarili na nakakulong, at kahit na iniligtas siya ni Elan, hindi niya inisip na sapat na dahilan ito para maging tapat sa kanya. Tapat lamang siya sa pangako na ipaghihiganti niya ang nawala sa kanya, at dahil dito, naging miyembro siya ng Blue Moon. Nagsimulang magtrabaho si Diyos bilang isang operatiba at tumanggap ng mga mapanganib na misyon nang hindi iniisip ang kanyang sariling kaligtasan. Sa loob ng maraming taon, sumasabak siya sa mga misyon na maglalapit sa kanya sa mga itim. Matapos ang maraming taon ng serbisyo, sa wakas ay natanggap niya ang kanyang unang personal na direktiba, at sa loob ng sulat ay isang tagubilin na nagsasabing mayroong regalo sa isang maliit na inn sa Caliban South. Kahit na si Diyos ay hindi kailanman naging sabik sa mga regalo, nagpasya pa rin siyang tingnan ito. Pumasok si Diyos sa inn, at nanlaki sa gulat ang kanyang mga mata sa nakita niya sa loob. Ang regalong inihanda ni Elan para sa kanya ay ang pamilyang inakala niyang nawala na magpakailanman. Ang kanyang kapatid na babae ang nakatayo sa inn, at tumakbo si Diyos upang yakapin siya ng mahigpit habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Naniniwala si Diyos na patay na ang kanyang kapatid na si Chili, ngunit naroon siya nakatayo sa harap niya. Tinanong ni Diyos si Chili kung ano ang nangyari matapos silang maghiwalay, at ipinaliwanag niya na itinago siya sa pag-iisa ng masasamang tao habang hinihintay ang kanyang pagkakataong patayin. Sa gitna nito, nakatakas siya ngunit nahuli muli at ibinenta sa mga mangangalakal ng alipin. Gaya ng tadhana, lumitaw si Yaban at iniligtas siya. At mula noon, tinatamasa na niya ang mapagpalang kamay ni Allen. Ipinakita ni Shelley sa kanyang kapatid ang sulat na ipinadala sa kanya ni Allen. Tinitiyak na ligtas siya habang itinataya ang pangalan ng kanyang pamilya dito. Ipinapaalam ni Shelley sa kanyang kapatid na nagpapasalamat siya sa lahat ng ginawa ni Alan. Nang makita ito ni Diyos, labis siyang namangha dahil hindi lang pinrotektahan ni Alan ang kanyang kapatid, kundi itinaya pa ang pangalan ng kanyang pamilya para sa kanya. Natulala si Diyos at hindi makapaniwala kung paano nalaman ni Alan ang tungkol sa kanyang pamilya gayong hindi niya naman ito sinabi sa kanya.
Kahit si Yutia ay hindi alam ang buong detalye ng nangyari, ngunit nagawang sakupin lahat ni Alan. Nakumbinsi nito si Diyos na halos alam ni Alan ang lahat, at sa sandaling ito, tuluyan nang nagpasya si Diyos na ialay ang kabuuan ng kanyang katapatan kay Elon. Ngayong nasa harap na niya ang kanyang kapatid, masaya si Diyos na pinalagpas ni Elon ang kanyang kahangalan sa pagkwestiyon sa kanyang panginibabaw. Ang tanging target ni Diyos ay paghihiganti, ngunit ang regalo ng kanyang kapatid ay walang katumbas. At dahil dito, naging higit pa siya sa isang panatiko. Sa katunayan, ginawa niyang misyon sa buhay na kailangan niyang suklian ang kabaitan ni Alan. Ang target ni Diyos ay maabot ang pinakamataas na antas sa kaliban at maging isang Master Knight para makabuo siya ng isang elite guard na binubuo ng pinakamahuhusay na eskrimador, at ang pangarap na iyon ay natutupad na. Determinado si Diyos na harapin ang anumang paghihirap hanggang sa araw na mabayaran niya ang kanyang utang na loob kay Alan. Hanggang sa panahong iyon, handa si Diyos na patunayan ang kanyang sarili ng higit pa sa inaasahan sa kanya. Bilang bahagi ng kanyang pagsisikap, siya at ang mga Eclipse Knight ay agad na umalis para sa isang ekspedisyon upang labanan ang mga barbaro. Samantala, nakakaramdam si Alon ng kapayapaan, at naniniwala siyang ito ay dahil malalaki na ang mga bata. Kasabay nito, inilaan ni Alon ang kanyang sarili sa pananaliksik mula nang bumalik siya galing sa labirin. Sa puntong ito, nakarating na siya sa isang konklusyon sa kanyang kasalukuyang mga resulta ng pananaliksik. Sa kanyang isinulat, nalaman niyang pinapahusay ng refraction ang imperpeksyon ng isang kumpletong spell, kaya't napapalawak nito ang saklaw ng epekto. Ang repulsion naman ay dinudurog ang anyo ng anumang ipinaputok, na nagiging sanhi ng paglipat ng projectile. Tulad ng mga ito, pinagsama-sama ni Alon ang lahat ng mga variable ng mahika na kanyang sinasaliksik. Nalaman din niya na isang beses lang siyang makakagamit ng mahika sa isang araw, na dahil sa kanyang maliit na mana core. Gayunpaman, napagtanto ni Alon na masaya ang mahika, kahit na sa simula ay iginiit niyang para lang ito sa pagtatanggol sa sarili. Dahil 2 buwan na siyang nagsasaliksik, sa wakas ay nagpasya siyang subukan ang mga resulta. Inayos ni Alon ang kanyang sarili, at nagsimula siyang bigkasin ang mga kinakailangang spell ayon sa pagkakasunod-sunod na kanyang sinuri. Mula sa fixation hanggang compression hanggang collapse, nakagawa siya ng isang malakas at maliwanag na attack spell na mukhang lubhang nakakatakot. Namangha si Alon dahil naging maayos ang lahat, at sa wakas ay napagtanto niyang mahalaga rin pala ang pagkakasunod-sunod ng mga parirala. Nakatitig pa rin siya sa napakagandang likha sa kanyang harapan nang marinig niya ang isang kakaibang boses sa likuran niya na nagpapahayag ng kanilang pagkabigla. Lumingon si Alon at nakita si Kalia at ang kanyang mage sa tabi nito, at pareho silang takot na takot sa nakikita nila sa kanilang harapan, na tinutukoy nilang Origin Magic. Nagulat si Alon nang makita si Kalia na nakatayo sa likuran niya, na nag-iisip kung bakit nandoon ang babae. Sumigaw sa takot ang kasama niyang mage dahil ang Origin Magic ay isang bagay na tanging isang 7th Circle Mage lang ang kayang gamitin o kahit abutin. Nang marinig ito ni Alon, nalito siya at nagsimulang magtaka kung ang isang basurang mage na mababa ang antas tulad niya ay itinuturing ng isang 7th Circle Mage. Kalaunan, umupo si Kalia at ang kanyang mage sa reception room habang hinihintay si Alon na magpakita. Mukhang hindi mapakali si Kalia matapos ang nasaksihan niya kanina. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa teritoryo ni Alon ay upang kumpirmahin ang lawak ng kaalaman nito. Gusto rin niyang malaman ang kakayahan ng organisasyong sumusuporta kay Alon. Subalit, ang natuklasan niya at ng kanyang mage ay lubos na naiba. Hindi makapaniwala si Kalia na ang kanyang mage, si Biankel, na isang mayabang na 5th rank mage, ay talagang takot na takot sa kanyang nasaksihan habang pinapanood si Alon. Para bigyan ng ideya, si Bianco ay pinalaya sa Mage Tower dahil sa mga hindi makataong eksperimento, at sapat ang lakas niya para puksain ang mga batalyon ng hindi pinagpapawisan. Ngunit ang parehong tao ay nanginginig sa takot sa presensya ni Alon. Naiwan si Kalia na nag-iisip kung ang nasaksihan niya kanina ay tunay ng Origin Magic, tulad ng kanilang hinala. Ilang sandali pa, pumasok si Alon sa silid, at tinanong niya ang dalawa kung bakit sila pumunta sa kanyang estate. Mabilis na humingi ng paumanhin si Kalia sa pagdating ng walang paunang abiso. Humingi rin siya ng paumanhin sa pagkakasalubong sa kanya habang ginagawa niya ang kanyang gawain. Sinabing hinahanap lang niya ito sa estate. Pinakalma siya ni Alon, sinabing hindi niya gagamitin laban sa kanya ang nangyari. Gayunpaman, sinabi ni Alon kina Biancol at Kalia na ang mahikang nasaksihan nilang ginamit niya ay hindi Origin Magic. Sinabi niya sa kanila na isa lamang siyang 2nd rank mage na hindi kayang gumamit ng Origin Magic. Humarap si Alon kay Bianco, sinabing sigurado siyang naramdaman nito na ang mahikang ginamit niya ay walang tunay na silbi. Ito ay isang mahika na walang silbi sa parehong depensa at atake. Sa isang matigas na boses at nakakapanindig balahibong aura, sinabi ni Elan sa dalawa na kailangan nilang sarilinin ang kanilang nakita. Mabilis na sumabat si Biankel, tinitiyak kay Elan na hindi niya nakita ng malinaw. Nagulat si Kalia nang makita ito dahil hindi siya makapaniwala na ang isang taong kasinyabang ni Biankel ay gumagamit ng magagalang na pantawag habang kausap si Ilin. Natutuwa si Alon na naayos na nila ang hindi pagkakaunawaan,
at tinanong niya sila kung bakit sila pumunta para makita siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kalia na nasa lugar lang sila at naisip na magandang magbigay galang sila, na nangangahulugang wala silang mahalagang pag-uusapan kay Alon. Medyo nadismaya si Alon nang marinig ito, at ipinaalam niya sa kanila na marami siyang dapat asikasuhin, kaya wala siyang oras para maupo at makipagbiruan sa kanila. Tumayo si Kalia upang kilalanin ang maikling presensya ni Alon sa kanila at sinabi kay Alon na sila ni Biankel ay alis na. Nang paalis na sila, sinabi ni Alon kay Kalia na dapat niyang isaalang-alang ang pagbisita kay Loria kung isang kasama sa pag-uusap ang kanyang hinahanap. Ipinapaalam ni Alon kay Kalia na may posibilidad na magkasundo sila ng maayos. Kahit na nag-aalinlangan si Kalia, tiniyak niya kay Alon na isasaalang-alang niya ang kanyang mungkahi. Pagkatapos ng kanilang maikling usapan, umalis na si Kalia at Bianco. At habang sila'y paalis, lumingon si Yebun kay Alon, nagtatanong kung bakit sila bibisitahin ng basurang pamilya. Sumagot si Alon na wala talaga siyang ideya kung ano ang gusto ng mga Xenonia sa kanila. Nag-aalala si Alon na tiyak na magkakagulo kung kumalat ang chismis na gumamit siya ng origin magic. Maaaring makita niya ang mga taong lasing sa kapangyarihan na humahabol sa kanya dahil nasa isang fantasy world sila. Kasabay nito, hindi iniisip ni Alon na bibisitahin ni Kalia si Loria dahil sila ay matinding magkaribal sa underworld. Habang papaalis sila sa estate, lumingon si Kalia kay Biankel upang tanungin kung ang mahika ni Alon ay tunay ngang origin magic. Sumagot si Biankel na hindi yon origin magic. Ipinaliwanag ni Biankel na ang origin magic ay isang mahika na gumuguhit ng sarili nitong mga batas sa larangan ng kabuuang mga prinsipyo. Ito ay isang pagkakataon at pribilehyo na ibinibigay sa mga pinakamataas na archmage. Ngunit ang mahika ni Alon ay lubos na naiba. Isiniwalat ni Bianco na inactivate niya ang kanyang observation eye at nakita ang mahika ni Alon. Mahika. Ang larangan ng mahika ay halos napupunit at binabaluktot ni Alon ang mga prinsipyo. Ginuguho niya ang mga batas, ngunit nagawa pa ring ipakita ang spell na isang himala na sumasalungat sa lahat ng lohika at katwiran. Na may nakakatakot na mukha, isiniwalat ni Biankel na sa likod ng mahika ni Alon ay ang kapangyarihan at gawa ng isang nakalimutang dakilang Diyos. Sa pag-iisip pa lang nito, parang natutunaw na ang ulo ni Biankel. At sinabi niya kay Kalia na minsan siyang nakatanggap ng papuri sa pag-aaral ng sinaunang kaalaman na kilala bilang mahika ng nakalimutang panahon. Dahil sa kanyang kaalaman sa kung ano ang alam niya at sa kanyang nakita, sinabi ni Bianco kay Kalia na may buong takot na huwag niyang isiping kalabanin si Alon o kahit isiping gawin siyang kaaway. Matapos marinig ito, napagtanto ni Kalia na wala siyang dahilan para alamin kung ano ang gusto ni Alon at nagpasya na ang pagbisita kay Loria ang pinakamagandang opsyon dahil isa lamang siyang kasangkapan para kay Elan. 5 buwan matapos nito, na 2 taon pagkatapos maging malaya ang mga bata, tinanong ni Elan si Yeban kung mayroon bang anumang balita tungkol sa 5. Ipinapaalam sa kanya ni Yeban na walang balita tungkol sa 5, ngunit may ilang mahalagang balita na kailangan niyang malaman. Lumalabas na ang Zanonia County at Altia Ducal ay bumuo ng isang alyansa, at ang balitang ito ay ikinagulat ni Elan. Ayaw niyang maniwala na nagsanib puwersa ang 2 haligi ng underworld. Napahawak siya sa kanyang ulo sa pagkadismaya na nakatakas siya sa isang kalamidad mula sa 5 kasalanan, ngunit ang mundo ay malapit ng magunaw dahil sa alyansa ng underworld. Sa wakas ay napagtanto ng kanyang tangang sarili na malamang ay sinunod ni Kalia ang kanyang payo noong nakaraang araw. Nang matantong baka nagkamali siya, sinubukan ni Alon na linlangin ang sarili sa katotohanang hindi talaga gagana ang alyansa ng 2 dahil magkaiba ang kanilang mga ugali. Gayunpaman, naisip niyang kailangan niyang maghanda kung sakali. Pagkatapos ay umupo si Alon para sumulat ng liham para kay Kalia upang subukang magmukhang palakaibigan sa kanya kung sakaling magkagulo. Ipinadala niya si Yeban upang personal na ihatid ang mensahe, at tiniyak sa kanya ni Yeban na gagawin niya ang iniutos habang tinitiyak din na hahanapin niya rin ang kinaroroonan ng mga bata. Pagkaalis ni Yeban, nagsimulang magtaka si Alan kung ano ang ginagawa ni Naradhan at Siolang dahil sila lamang ang hindi nagpaparamdam sa 5. Nag-aalala si Alan na namatay si Xialang, ngunit kasabay nito, naniniwala siyang dapat ay umabot na siya sa antas ng isang mandirigma kung natagpuan niya ang regalong iniwan niya para sa kanya. Tila, nag-iwan siya ng isang arms armor na siyang sagradong hayop ng Golden Mane Tribe. Kapag isinuot ang baluti, nagbibigay ito ng 20% tsansa ng critical hit. Kumbinsido si Alan na dapat ay maayos ang kalagayan ni Xialong dahil nag-iwan pa siya ng pondo para sa kanya, at ang lupain kung saan niya siya ipinadala ay isang lugar kung saan makakamit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng lakas. Samantala, sa disyertong bansa ng koloni, si Xiolong ay talagang nagagalak. Natagpuan niya ang arms dressing na iniwan para sa kanya bilang regalo, at lubos siyang nagpapasalamat dito. Lahat ng narinig niya noong bata pa siya tungkol sa Golden Mane Tribe ay mukhang totoo. Narinig niya ang tungkol sa pamana, na ipinasa sa daan-daang taon, at nagbibigay ito ng kapangyarihan at banal na otoridad. Nakuha ni Xiolong ang pamana, at hinarap niya ang lahat ng pagsubok at hamon na dala nito.
Kahit na mahirap, nagawa niyang harapin ang bawat hadlang dahil naaalala niya noong siya ay iniligtas ng biyaya ni Alan noong isa pa lamang siyang test subject. Sa pagligtas sa kanya, binigyan siya ni Alan ng kapangyarihan upang makapaghiganti sa Black Dragon na pumatay sa kanyang mga magulang. Dahil dito, napagtanto ni Xuolang na hangarin ni Alon na maging pinakadakilang gladiator na nabubuhay. Bukod pa rito, inaasahang titipunin niya ang nagkawatak-watak na Golden Mane Tribe at ibabalik ito sa kaluwalhatian gamit ang kapangyarihang ibinigay sa kanya. Dahil sa pananabik sa lahat ng kanyang pinagdaanan, handa na sa wakas si Xiolong na gawin ang kailangan para kay Alon, ang kanyang tagapagligtas, at sa mga Beastkin habang tinitiyak na pupuksain niya ang kanyang kaaway, ang Black Dragon. Kalaunan, sinabi ni Yeban kay Alon na mayroon siyang impormasyon tungkol kay Xiolong. Tila, binigyan siya ng pangalan, ang Golden Flash, dahil sa paraan ng kanyang pagkilos sa colony. Natutuwa si Alon na marinig na maayos naman ang kalagayan ni Xuolang. Pagkatapos ay nagtanong si Alon tungkol kay Radhan, ngunit sinabi ni Yeban na may kaunting impormasyon tungkol sa kanya kahit hindi sila lubos na sigurado kung ito ay mapagkakatiwalaan. Biglang lumingon si Alon kay Yeban, tinatanong kung bakit siya nagpapetiks-petiks gayong dapat ay abala siya. Nalito si Yeban nang marinig ito dahil halos tapos na niya ang lahat ng iniutos ni Ilin sa kanya. Sumabat si Alon at sinabing kailangan nilang maghanda ng maaga dahil halos isang buwan bago makarating sa Magic Tower, ngunit bago ito sa pandinig ni Elan. Nagkunwaring tanga si Elan, tinatanong si Yvonne kung hindi niya ba ito nabanggit sa kanya. Tumangging makipagtalo si Yvonne sa kanya dahil sanay na siya sa paraan ng paggawa nito. Binanggit ni Yvonne na ilang linggo lang ang aabutin para makarating sa Green Magic Tower, ngunit itinama siya ni Elan, sinabing pupunta sila sa Blue Magic Tower. Tila, malapit ang Blue Magic Tower sa Labyrinth City, at dahil malayo ito, nagpasya si Yeban na simulan ng ihanda ang kanilang mga gamit. Humiga si Elan sa sopa habang iniisip ang nakakapagod na paglalakbay sakay ng karwahe na malapit na niyang simulan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil ang bagay na kailangan para suportahan ang kanyang maliit na moniker ay nasa Blue Magic Tower. Maaaring patunayan ni Alan na ang Labyrinth City ay puno ng maraming alaala dahil marami siyang ginawang grinding noong nilalaro niya ang laro. Tila, ang labyrinth sa gitna ng lungsod ay itinuturing na walang katapusan, ngunit habang lumalalim ang manlalaro, mas magagandang bagay ang makukuha mula doon. Kahit na libu-libong manlalaro ang naglaan ng kanilang sarili sa labyrinth, walang sinuman ang nakarating sa dulo nito. Palaging maingay ang group chat sa mga manlalarong nagrereklamo kung gaano nila sinubukang marating ang dulo ng labyrinth ngunit walang nangyari. Tulad sa laro, natutuklasan ang mga relic at artifact sa labyrinth, kaya naman may mga sertipikadong magic appraiser sa lungsod. Naalala tuloy ni Elan Sirhin na nagsabing kukuha siya ng appraiser exam sa lalong madaling panahon. Kumpiyansa si Elan na sa taglay niyang talento, madali niyang maipapasa ang pagsusulit. Kasabay nito, nag-aalala siya na masyadong maliit ang regalong iniwan niya para kay Rina dahil ito ay isang equipment appraisal lamang. Gayunpaman, handa siyang magbigay ng karagdagang suporta kung hindi sapat ang regalo. Kung pag-uusapan ang Labyrinth City, ang Lartania, ito ay isang lungsod ng mga mersenaryo at explorer na walang namumuno. Matatagpuan sa lungsod ang isang lihim na appraisal shop na tinatawag na Merd. Dahil sa kalidad ng serbisyong ibinibigay nito, karamihan sa mga customer ng shop ay mga maharlika at a rank explorer. At kabilang sa mga nasabing maharlika ay ang City Lord mismo. Nakikita siya sa shop na sinusuri ang isang tila flame-generating device at ang katulong ay si Rain. Si Rain ay may suot na kakaibang device sa kanyang mukha at sa pamamagitan nito, nasasabi niya sa Lord kung ano ang dapat nitong malaman tungkol sa device. Masaya ang Lord sa kanyang kontribusyon gaya ng dati at pinupuri niya ito para dito. Pagkaalis ng Lord, tinanggal ni Rain ang device at tumingin sa paligid ng shop dahil mag-isa na lang siya. Isinasalaysay niya na sikat ang shop, salamat sa natatanging serbisyo na ibinibigay nito na isang regalo para kay Elan. Tila, sa sulat na ipinadala niya sa kanya noon, sinabi niyang maging isang appraiser, ngunit hindi niya ito naintindihan noong una. Alam niyang lahat ng ginagawa nila ay para puksain ang masasamang tao, ngunit hindi niya nakita ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging isang appraiser. Iyon ang kanyang paninindigan hanggang sa natagpuan niya ang regalong iniwan para sa kanya ni Elan. Ang relic na ibinigay sa kanya ay kilala bilang Eye of the Tail, na isang relic na mabilis na nakikilala ang mga item na mas mababa sa isang tiyak na mana threshold upang makatulong sa appraisal. Lubos na namangha si Rhin dahil ang nakita niya ay ganap na naiba sa lumabas sa mga librong nakatago sa library. Pagkatapos alisin ang mga selyo, nabuhay ang imprint at napagtanto niyang para matalo ang masasamang tao, kailangan niyang i-upgrade ang relic. Itinuring niya itong isang kakayahan at paraan upang mag-alay ng mga sakripisyo at mula noon, pinagbuti na niya ang relic. Sa panahong ginugol niya sa device, sa wakas ay napagtanto ni Rhin na binigyan siya ni Alan ng trabahong siya lang ang makakagawa, at naniwala siyang ang lahat ng kanyang ginagawa ay nakatuon sa paglipol sa Black Wolf. Pagkalipas ng 3 linggo, dumating sina Alon at Yaban sa Blue Tower, at nakilala nila ang Vice Master ng Tor na nagsabing hindi kasalukuyang available ang Master ng Tor.
Ang Vice Master, si Pitya Clint, ay nagsabi sa kanila na sabihin ang kanilang sadya at umalis na sa tour. Sa sandaling makita siya ni Alin, naalala niya ito mula sa laro. Tila, siya ay isang talentadong mage na umabot sa 8th Circle at naging Tower Master pa nga noong siya ay nasa early 20s. Alam na ang Magic Tower ay nagtataglay ng malaking lakas sa labanan at minomonopolize nito ang produksyon ng mga partikular na pangangailangan na nagbibigay dito ng katayuan na katumbas ng maharlika. Ang otoridad ng isang Vice Master na nalampasan na ang sangkatauhan ay itinuturing na parang Diyos. Ngunit kahit gaano pa man nakakatakot ang lahat, kaswal na nagpakilala si Alon. Sinabi ni Alon kay Pidya na nandoon siya tungkol sa Time Rift dahil kaya niya itong alisin. Ang Time Rift ay isang bitak na konektado sa isang hindi kilalang subspace na nabubuo sa mga lugar kung saan malakas ang paggamit ng mahika at lumilikha ito ng mga anomalya na nagdudulot ng malaking pinsala. Sa sandaling sinabi ni Alon ang kanyang sadya, sinuri ni Petya ang kanyang kakayahan gamit ang kanyang observation AS at nadismaya siya sa kanyang nakita. Agad niyang sinabihan si Alon na umalis at ikinagulat niya ito. Sinubukang makipagtalo ni Alon, ngunit nagalit si Pidya, sinabing maraming tao na ang lumapit sa kanya na nagsasabi ng parehong bagay. Tumangging umatras si Alon, sinabihan si Pidya na ihatid na lang siya kung nasaan ang rift. Patuloy na nanatiling depensibo si Pidya, at ipinapalagay niyang naghahanap si Alon ng malaking panalo para baliktarin ang kanyang nasirang reputasyon. Lalo pang nagalit si Pidya, at nagpakawala siya ng mana pressure na nagpamukha sa kanya na mas nakakatakot pa kaysa dati. Napaurong sa takot si Alon, ngunit naalala niyang desperado siya at hindi maaaring sumuko. Humakbang si Alon at sinabi kay Pidya na ibibigay niya ang kanyang buong yaman kung mabigo siyang alisin ang Time Rift. Naniniwala si Pidya na nagsasalita pa rin ng basura si Alon, at sinabi ni Alon sa kanya na handa siyang manumpa ng isang mana oath kung iyon ang gusto niya. Itinuro ni Alon ang katotohanan na hindi ito masamang kasunduan para sa kaunting sandali ng kanyang oras, at pagkatapos pag-isipan, pumayag siya. Pagkatapos ay dinala ni Pidya si Alon sa silid kung saan matatagpuan ang rift, at pinaalalahanan niya ito na sa kanya ang lahat ng yaman nito kung mabigo siyang alisin ang rift. Ngumiti si Alon, tinitiyak kay Pidya na hindi ito mangyayari. Sa kaloob-looban, nagtataka si Pidya kung si Alon ay sadyang tanga o matapang, ngunit kumbinsido siyang tanga ito. Kapag pinag-uusapan ang mga Time Rift, karaniwang walang dahilan upang isara ang mga ito dahil naglalabas sila ng mga artifact at natural na nawawala pagkatapos ng 3 buwan. Dahil dito, tumigil ang pananaliksik sa Time Rift at walang mage na nakapagsara nito ng mano-mano. Ngunit ang Blue Magic Tower ay nahihirapan sa Time Rift sa kanilang gusali ng mahigit 2 taon na. Ngayong nakatayo sa harap ng Time Rift, sandaling pinanood ito ni Elan, at pinagtawanan siya ni Padilla, iminungkahing umalis na lang siya dahil wala siyang magagawa tungkol dito. Biglang napansin ni Padilla na hawak ni Elon ang kanyang kamay, na isang paraan ng paggamit ng kamay bilang isang medium. Naalala ni Padilla na binabanggit ito ng mga sinaunang aklat ng mahika, at ito ay isang alamat lamang. Naniniwala si Padilla na nagloloko lang si Elon, at nilibak niya ito, sinabing tigilan na ang paglalaro. Bigla, naging blanko ang lahat at napagtanto ni Padilla na tumigil ang paggalaw ng lahat. Agad niyang inactivate ang kanyang observation A, at dito niya nakita ang dambuhalang pulang bitak na nakatayo sa presensya ni Elan. At bilang isang talentadong mage, nararamdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan sa kanyang harapan. Bago niya namalayan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng impluensya ng mas malaking kapangyarihang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang napakalakas na nilalang ay lumapit sa kanya at ipinaalam ang kahilingan nito, at habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, pumayag siya sa mga nasabing kahilingan. Nang luminaw na ang lahat, nagsara na ang rift at si Elan ay nakatayo sa malayo ng kaswal tulad ng dati. Nasa kamay din niya ang relic na kanyang pinuntahan, at natutuwa siyang naging maayos at madali ang lahat. Humarap siya kay Pidya para sabihin kukunin niya ang relic, at sa halip na ang dati niyang masamang ugali, si Pidya ay tila ganap na maamo. Sinabi niya kay Elan na malaya siyang gawin ang anumang gusto niya, at nangako siyang hindi niya ito sasabihin kaninuman. Nalito si Elan, at ipinapalagay niyang hindi gumana ang kanyang panloloko sa babae. Lumakad si Elan palapit sa kanya, ngunit mabilis siyang umatras habang tinitiyak kay Elan na marunong siyang magtago ng sikreto. Nagulat si Elan na makitang kakaiba ang kilos ng babae, ngunit hindi niya ito pinansin at sinabi kay Yeben na oras na para umalis sila. Biglang pinigilan siya ni Padilla, sinabing mayroon siyang mana recovery potion para sa kanya, at personal niya itong ginawa. Namangha si Elan sa katotohanang nakakakuha siya ng potion na ginawa mismo ng Vice Master ng Thor. Tinitignan pa ni Alon ang potion nang lumapit si Pidya para tanungin kung gusto niya ito. Lalo itong ikinalito ni Alon dahil ayaw niyang maniwala na ginagawa ni Pidya ang lahat ng ito dahil nagpapasalamat siya sa pagtulong niyang isara ang gate. Patuloy na kakaiba ang kilos ni Padilla habang sinasabi niya kay Elan na titiyakin niyang susundin niya ang hiling na ginawa ni Ilin. Sa katunayan, handa siyang gumawa ng mana oath kung iyon ang magpapaniwala kay Ilin sa kanya.
Bago matawag ni Elan ang kanyang pansin sa katotohanang hindi niya naiintindihan ang mga bagay, inactivate na ni Padilla ang proseso ng panunumpa. At habang nasa ilalim ng panunumpa, isinumpa niyang sarilinin ang lahat. Sa pamamagitan nito, tinapos ni Alon ang kanyang sadya sa Blue Magic Tower, at nakuha niya ang relic na gusto niya kasama ang 5 bote ng potion at isang panunumpa. Habang papaalis sila sa tour, tinititigan Yebun ang relic na isang pulseras lamang, at tinanong niya si Elan kung ito lang ba ang kanyang pinuntahan. Kahit hindi ito mukhang malaking bagay, tiniyak ni Elan kay Yeban na talagang kailangan niya ang pulseras. Kilala ito bilang Seal of the Unholy One, at mayroon itong hiyas na nakabaon dito na kayang sumipsip at mag-imbak ng mana mula sa kapaligiran. Masaya si Alon na gumagana ng perpekto ang device. At kahit hindi malaki ang storage space, higit pa ito sa sapat upang punan ang kanyang mana hole. Naniniwala si Alon na sapat na ito para sa kanya dahil ang kanyang layunin ay pananaliksik sa mahika at pagpapanatili ng sarili, hindi pakikipaglaban. Bigla, napagtanto niya na kakaiba ang paraan ng pakikitungo ni Padilla sa kanya bago siya umalis sa tour. Ang antas ng respeto na ibinigay niya sa kanya sa isang punto ay nagpaisip kay Alon kung pinagtatawanan ba siya ni Padilla. Naalala ni Alon na ganoon din nang huling makita siya ni Kalia. Gayunpaman, sa tingin niya ay wala siyang dapat ipag-alala dahil naniniwala siyang hindi na niya sila makikitang muli. Samantala, sa Althea, inaasikaso ni Loria si Kalia. Nagpalitan ng bati ang dalawa na walang anumang senyales ng samaan ng loob, lahat dahil sa impluensya ni Alon. Natutuwa si Kalia na sinunod niya ang payo ni Alan at pinuntahan si Loria. Habang nag-uusap sila, pareho nilang napagtanto na malayo na ang narating ni Alan kumpara sa kanila. Gayunpaman, ito ay isang alyansa na nabuo dahil sa utos ni Alan. Wala silang ibang pagpipilian kundi magtulungan dahil pareho silang nasa ilalim ni Alan at walang silbi ang anumang pag-aagawan ng kapangyarihan. Tinanong ni Loria si Kalia kung bakit siya bumisita kahit na sa susunod na buwan pa ang kanilang nakatakdang pagpupulong. Pagkatapos ay ibinunyag ni Kalia na nagpadala si Alan ng sulat tungkol sa kanyang huling pagbisita. Ipinakita ni Kalia kay Loria ang sulat at sa sulat, tinatalakay ni Alan ang huling pagbisita ni Kalia sa mansyon at kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Idinagdag niya na ilang mga maharlika rin ang nagreklamo sa kanya tungkol dito. At base sa sulat, mukha itong ordinaryong liham ng paghingi ng tawad. Ngunit naniniwala ang dalawa na may nakatagong mensahe ito. Dahil sa konklusyong ito, naniniwala ang dalawa na mas mabuting pag-usapan nila ito. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang dalawa at sinuri ang mga maharlika sa kaharian at kung saang paksyon sila kabilang. Matapos ang matagal na pag-iisip, pareho silang dumating sa konklusyon na hindi gusto ni Alan ang lahat ng mga maharlika at ang kanilang walang kwentang mga paksyon. Dahil dito, ipinapalagay nilang gustong patayin ni Alan ang lahat ng maharlika. Naniniwala ang dalawang ginang na nais ni Alan na alisin ang mga kasalukuyang maharlika sa kaharian at lumikha ng isang bagong rehimen. Sa madaling salita, labis nilang pinag-isipan ang lahat at pareho silang dumating sa konklusyon na nais ni Alan na mapunta sa pinakatuktok. Dahil sabik silang tulungan siya, nagsimula na silang pag-usapan ang kanilang mga plano. Samantala, sa Blue Magic Tower, dumating na ang Tower Master at hinihiling niyang malaman ang lahat ng detalye tungkol sa pagbisita ni Alan. Kasabay nito, ang tanging iniisip ni Alan ay kung paano siya makakauwi agad para matanggap ang buwanang sulat ni Yutia.